Pinababa ako ng aking guro. At inayos pa ang kasal ko. Hindi ko man lang alam kung ano ang hitsura ng magiging asawa ko. Silipin ko muna. Kung pangit siya, tatakasan ko ang kasal. Wow! Ang ganda ng katawan ng asawa ko! Ah, may magnanakaw. Huwag kang sumigaw, Wan Ching! Hindi ko naman sinasadya, Wan Ching! Hindi ako masamang tao! Sigurado ka bang hindi ka nasisigaw? Kumurap ka lang at pakakawalan kita, okay? Paano mo nalaman ang pangalan ng ate ko? Ate mo? Si Liwan King ang pinsan kong babae. Hoy, sino ka ba talaga? Umakyat sa bintana ng iba sa kalagitnaan ng gabi at sumisilip pa. Baka hindi ka maniwala. Ako ang magiging asawa ng ate mo, ang bayaw mo. Bayaw, pakitalikod ka muna, magpapalit ako ng damit. Magiging asawa ng ate ko. Huwag kang magbiro. Ang ate ko ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Paano siya magkakaroon ng magiging asawa? Sino ka ba talaga? Hindi ka maniniwala, tingnan mo dito, nakasulat lahat. Ako talaga ang magiging asawa ng ate mo. May kasunduan kayo ng ate ko. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Baka hindi ka rin maniwala dito. Napasok ako ng maling kwarto. Sa totoo lang, gusto ko sana pasimpleng silipin kung anong itsura ng magiging asawa ko. Pero pagpasok ko, pumasok ka kaagad at nagubad pa. Anong sinabi mo? Ibig sabihin, nakita mo akong hubad kanina? Shh, manugang! Huwag kang sumigaw ng ganyan. Paano kung may makarinig? Pangako mo sa akin, huwag ka nang sisigaw mamaya ha. Pinag-usapan na natin na huwag kang sisigaw mamaya. Sa saan ka pumasok? Doon lang. Huwag kang magbiro. Ito ay nasa ikasampung palapag. Walang makakaakyat. Bukod pa rito, ang daming security guard. Kung nakita ka nilang umakyat, matagal ka nang hinuli. Ang problema, walang nakakita sa akin na umakyat. Marunong ako ng light kong. Ano? Marunong ka ng light kung Siyempre, ang pinakamagaling ako sa medisina, ang Tianyan Juzen. medisina na, light kung pa, hindi ka kaya nagsisinungaling? Hindi ko dadayain ang sinuman, lalo na ang aking hipag. Sino ang hipag mo? Nakakainis ang mayabang na yan ay. Sabi mo marunong kang manggamot, patunayan mo. Paano ko yan mapapatunayan? Gagamutin. Wala akong pakialam. Ngayon din, sa harap ko, patunayan mo ang iyong galing sa medisina. Kung hindi, ipapahuli kita. Hindi, huwag ka nang magulo. Ikaw, kung hindi mo mapapatunayan, isa kang manloloko at may masama kang balak sa akin. Nakatsismis ka pa habang naliligo ako. Sasabihin ko na ngayon sa ate ko. Ito, anong uri ng salamangkayan? Hindi ako makagalaw. Salamangka? Ito ang pinakamalakas na pamamaraang ginto ng mga karayom ng medikal na sekta ng langit. Ang siyam na karayom ng langit. Ang siyam na karayom ng langit? Kaya nitong pigilin ako? Siyempre, ang siyam na karayom ng langit ang pinakakahanga-hangang medikal na sining sa mundong ito. Dali, kalagan mo ako. Kung hindi, sisigaw ako tulong. Kaya kitang pigilin. Natural na kaya ko ring pigilan kang magsalita. Huwag, huwag. Tumakbo ka ngayon, tingnan natin kung saan ka pa makakatakbo. Buisit ka, sumusobra ka na. Kinirot mo ang pisngi ko. Anong problema kung kinurot ko ang pisngi mo? Buisit ka, buisit ka. Sinasabihan mo ako ng buwisit? Sige, tingnan natin kung paano kita gagamutin. Ikaw ang pinsan ng magiging asawa ko, kaya ako ang magiging bayaw mo. Tawagin mo akong Kuya Bayaw. Hindi, ayoko. Ayaw mo ha? Kung hindi mo ako tatawagin Kuya Bayaw, ganito lang ako palagi. Aking munting hipag, tawagin mo akong Kuya Bayaw na. Hindi ko na kaya. Huwag mo nang gawin. Nakikiliti ka no? Kung hindi mo ako tatawagin Kuya Bayaw, ganito lang ako palagi. Tatawagin ko kayong Kuya Bayaw. Buti naman at sumunod ka. Kuya Bayaw, kalagan mo muna ako. Sige. Ay, Tigil. Kuya Bayaw, kaya ko nang gumalaw ulit? Ang galing nyo. Siyempre, ako ang Kuya Bayaw mo. Dapat magaling ako. Kanina sinabi mo, ang magiging asawa ko ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng, kaya panatag na ang loob ko. Bukas na bukas aakyat na ako ng ligaw, aalis na ako. Ay, Kuya Bayaw, aalis na kayo agad? Oo, babalik ako bukas para ligawan ang pinsan mo. Maganda nga ang pinsan ko. Pero hindi rin naman ako pahuhuli. Ang galing ng Tianyan Jezenyo. Bakit hindi na lang ako pakasalan? Hindi ba ito kabaliwan? Pakakasalan ko ang ate mo dahil may kasunduan kami sa kasal. Bakit ko naman ikakasal? Anong kinalaman yan? Pwede mong pakasalan si pinsan, at ako rin. Ang galing ng Tianyan Jezenyo. Sa oras na may hindi ako magustuhan, paluin mo sila para sa akin. Ang pag-aaral ko ng Tianyan 9 Needles ay para makatulong sa tao, hindi para pagtripan mo. Tsaka, saan ka nakakita ng may dalawang asawa ngayon? Walang problema doon. Pakasalan mo ang ate ko. At magiging kaibigan mo ako na walang opisyal na titulo. Hindi ba't ayos na yon? Huwag mo akong gaguhin sa kaibigang walang titulo na yan. Aalis na ako. Uy, ikasampung palapag ito. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Diyos ko, sa ganoong kataas na lugar, basta na lang siya bumaba. Ang galing ng bayaw ko. May gininto ang karayom, may tsinggong. Hindi.
Bastos na bayaw, nakita na niya ang buong katawan ko. Siya, dapat niya akong pakasalan. Saan galing ang probinsyanong ito? Dala-dala lang ang kasunduan. Gusto nang pakasalan ng anak ko? Nagbibiro ka ba? Bata, sa itsura mong iyan, gusto mo pang maging bayaw ko? Anong mga pangarap mo? Biyaan, ang kasunduan namin ni One King ay napagdesisyonan 5 taon na ang nakalipas noong panahong iyon. Ayoko marinig. Wala akong pakialam kung paano napagdesisyonan ang kasunduang ito. Ma, kuya, noong buhay pa si Papa, sinabi niya na inilaan sa akin ang kasunduang kasal. Siya pala ang magiging asawa ko. 3 taon nang wala ang papa mo, ngayon lang lumitaw ang taong ito. Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Siyempre, totoo. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Ito ang orihinal na pirma ni Tio Liu noon. Kahit na, totoo, ano ngayon? Ang pamilya Liu ko, kaya mo bang abutin? Bastos na bata, tingnan mo ang suot mong damit. Hindi aabot ng 200 piso, di ba? Gusto mong pakasalan ng anak ko? Huwag ka nang mangarap. Tama, huwag kang magpakaiyak. Tingnan mo ang sarili mo. Kung anong klaseng nilalang ka, pala ka na gustong maging bayaw ko? Huwag ka nang mangarap. Ang kapatid ko ay ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Kaya mo ba siyang hawakan? Maiwan ang kasunduan? Pwede ka nang umalis? Get out! Mama, panauhin ang kuya rito. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Anong masama sa sinabi ko? Yang niyan sabihin mo, ang taong ito ay walang pera, walang posisyon. Karapat-dapat ba siya sa ate mo? Tita, sa tingin ko, Kuya Chenxi, hindi siya karapat-dapat sa ate ko, ang number 1 na dilag ng Jiangcheng. Paano kaya kung ganito? Dahil hindi siya karapat-dapat sa ate ko, at hindi rin pwedeng labagin ang huling hiling ni Tito. Bakit hindi na lang ako ang pakasalan niya? Yang niyan, anong pinagsasasabi mo? Iniiwasan niyo siya dahil sa pagiging probinsyano niya. Walang pera, walang posisyon, pero ako, hindi ako naiiwasan sa kanya. Gusto ko siyang pakasalan. Pinsan, huwag kang magulo. Sumunod ka sa kanya. Plano mong tumira sa ilalim ng tulay at umasa sa hangin? Tita, kuya, ayaw niyo. Kung ayaw ni Ate One King na pakasalan siya, ako, gusto ko. Magaling? Kalokohan, ang walang hiya at probinsyanong iyon, hindi man lang makabili ng disenteng damit, may lakas pa ng loob na magpakasal sa akin. Ang mga babae ng pamilya Liu ay, Siya, ang batang ito ay hindi magandang tao. Ang kontrata ng kasal na ito ay maaaring peke. Gusto lang niyang mandaya ng pera sa ating pamilya. Akala mo ba kahit sino ay pwedeng pakasalan ng kapatid ko? Ang palaka ay nagnanais na kainin ng swan. Probinsyano, kung hindi ka umalis ngayon, pasisirain ko kaagad ang mga binti mo. Kayo? Labis na kayong nagsasalita ng ganyan, di ba? Ate, huwag kang mag-alala. Hindi maganda ang pakiramdam mo. Sa tingin ko, ang Kuya Chengxi na ito ay napakabuti. mabuti? Mabuti ang kalokohan? Itataboy ko ang probinsyanong ito. Mahal ko, ako ang itinakda mong asawa. Kung ayaw mo siyang pakasalan, ako ang papakasal. Kiao Chengxi, pakasal ka sa akin. Kayo, huwag kayong mag-away. Anak, Naku, inatake sa puso ang ate ko. Ikaw na probinsyano, may kinakaharap kang problema. Kung may nangyaring masama sa kapatid ko ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas sa pamilyang Liu. bakit mo pa pinapansin ang basura na iyon? Dalian mo, tawagan mo ang 120. Hello? 120 ba ito? Sabi ng 120, wala na raw silang sasakyan. Hindi na makakapunta ngayon. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kiao Chengxi, may paraan ka ba? Iligtas mo ang ate ko, please. Paano magagamot ng probinsyano na yan ang sakit sa puso? Siya ang malas, kaya inatake sa puso ang anak ko. Ikaw na malas. Lumayas ka sa pamilyang Liu. Kaya kong gamutin ang sakit na ito. Isang ginintuang karayom lang sapat na para iligtas siya. Probinsyano, anong pinagsasasabi mo dyan? Bienan, kritikal ang sitwasyon ngayon. Maaari ninyo akong subukan. Kung gagaling ko si Wan Ching, papayagan mo ba siyang magpakasal sa akin? Ikaw, kaya mo talagang gamutin? Kaya ko. Kaya ko talagang gamutin. Ma, nagkukunwari lang ang probinsyano na yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kiao Chengxi, kung talagang magaling mo siya, ikaw ang aming tagapagligtas sa pamilyang Liu. Karapat-dapat lang na magpakasal sa'yo si Wan Ching. Pero kung hindi mo siya nagaling, bata, sinisigurado ko sa'yo, agad kong babaliin ang balakang ng aso mo. Sige, napagkasunduan na. Tianyan 9 Needles lumabas. Si Wan King ay walang magiging problema sa ngayon. Ginamit ko ang ikatlong tusok ng Tianyan Jinzen upang protektahan siya. Hindi na muling uulitin ang sakit sa puso sa ngayon. Ano? Anong klaseng pamamaraan iyon? Ang gintong karayom nitong probinsyano, ganun pala kalakas? Wow, ang galing at ang gwapo ni Kuya Chengxi. Ako, sa tingin ko ay wala na talaga akong sakit. Wan King, ikaw, hindi na masakit ang puso mo? Ate, kumusta ang pakiramdam mo? Huwag na kayong mag-away. Kanina sa sobrang gulat ko ay parang hindi na kinaya ng puso ko. Sige. Hindi na mag-iingay si nanay. Magpahinga ka ng mabuti. Mabuti na lang at walang nangyari sa iyo ngayon. Kung hindi ay hindi ko alam ang gagawin ni nanay. Wan King, sa loob ng 3 araw ay tuloy-tuloy kitang gagamutin. Pagkalipas ng 3 araw ay ayos ka na. Kiao Chengxi, ikaw. Ate, napakagaling ng Tianyan Jinsen ni Kuya Chengxi. Sa 2 o 3 tusok lang ay gumaling ka na. Talaga ba, Chengxi? Malaking tulong ka sa pagkakataong ito. Oh, sa tingin ko, hindi naman talaga kailangang pasalamatan siya sa bagay na ito. Kuya, anong sinasabi mo? Maaring, ang pagkakasakit mo ngayon, itong probinsyano ang may gawa,
At pagkatapos, siya ay nagpapanggap, HMP. Akala mo ba lahat kami ay tanga? Pinsan, paano mo nasabi iyan? Kung hindi dahil sa kanya kanina, mabilis bang gigising ang ate ko? Hindi rin naman walang saysay ang sinasabi ng pinsan mo. Bata ka pa at inosente, hindi mo alam kung gaano kasama ang mga tao ngayon. Kaya nilang gumawa ng anumang uri ng panloloko. Oo nga, ma. Dapat ay intindihin mo ng maayos ang bagay na ito. Anong panahon na ba ngayon? Mayroon pa bang gumagamit ng gintong karayom para magpanggap at manloko dito? Napakahalata ng bagay na ito. Ito ay si Kiao Chengxi. Ang lalaking ito ay hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya at nilagyan niya ng sumpa ang kapatid ko at pagkatapos, nagpanggap siyang maging bayani na nagliligtas ng dalaga. Kayo, huwag kayong magbintang ng walang batayan. Kuya, unang beses pa lang ni Kiao Chengxi sa bahay namin, paano niya naman ako malalabuan? Nitong mga nakaraang araw ay wala akong nakasalamuhan na ibang tao at alam ninyo naman na may sakit ako sa puso. Tita at kuya, hindi ko inaasahan na ganoon kayong klaseng tao. Ang butihing si Kuya Chengxi ay niligtas ang ate ko. Kung hindi ninyo siya pasasalamatan ay ayos lang. Pero bakit ninyo siya sinisiraan? Saan ko siya siniraan? Ang probinsyanong ito ay hindi malaman kung saan galing at may masamang intensyon. Bata pa kayo, huwag kayong magpauto sa kanya. Tama na, tama na. Huwag ka nang mag-ingay, Hongyu. Bata pa siyang Nian at walang alam. Pero ikaw din ba ay walang alam? Paano kung atakihin ulit sa puso si Wanqing? Ma, totoo naman ang sinasabi ko. Biglang may dumating na manloloko sa bahay. Sino ba? Sino ba ang makakaalam kung ano ang nangyayari? Liu Hongyu, totoo ba na may sakit sa puso si Wan Qing? Pagkalipas ng 3 araw, gagaling na si Wan Qing. Pagkatapos noon, dalhin si Wan Qing sa ospital para magpatingin. Kung gumaling na ang sakit sa puso niya, mapapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Pagdating ng panahon, magpapakasal kami ni Wanwan at wala sa inyo ang makakapigil. Sige, kung hindi gumaling ang kapatid ko, gusto kong lumuhod ka agad para humingi ng tawad sa akin. At hindi ka na makakatapak sa pinto ng pamilya Liu kailanman. At huwag kang lumapit sa dalawa kong kapatid. Walang problema. Kuya Chengxi, bakit ba ganoon na lang ka gustong pakasalan ng ate ko? Hindi mo ba ako pwedeng pakasalan? Hindi ba ako maganda? Yang Nian, huwag kang manggulo. Hindi pa natin alam ang resulta ngayon. Kung si Kiao Chengxi ay talagang isang manloloko, huwag mong sabihing hindi papayag ang mga magulang mo. Kahit na pumayag pa ang mga magulang mo, hindi ako papayag. Hindi ko na kayo kakausapin. Ate Wanqing, ihahatid kita pabalik para magpahinga. Teka, kuya, dahil napagkasunduan na namin ni Kiao Chengxi, hindi na kami makikipagkita kay Young Master Wang bukas. Paano mangyayari yan, Wanqing? Nakipag-usap na ako kay Young Master Wang para ipakilala ka sa kanya. Kung hindi ka makikipagkita sa kanya, malalagas ang aming pamilya Liu. Pero si Kiao Chengxi kasi, Naku, si Young Master Wang ay isang kilalang malaking tao sa Jiangcheng. Kung hindi ka pupunta, ang aming pamilya Liu ay magiging abo sa isang iglap at tuluyan ng mawawasak. kuya, hindi ko gusto si Master Wang na iyon. Ginagamit niya ang impluwensiya ng kanyang pamilya para magpakasama at marami na siyang nagawang kasamaan. Ay naku, bunso, ang bagay na ito ay may kinalaman sa pag-unlad ng ating pamilya Liu. Dapat mong malaman, sa isang salita lang ni Master Wang, maaaring umangat ang ating pamilya Liu. Mabuti, Liu Hongyu, naiintindihan ko na. Balak mong ipagbili ang iyong kapatid para sa sariling pakinabang. Ako, paano naman ito tatawaging pagbenta ng kapatid para sa sariling pakinabang? Wanqing, pwede namang hindi ka makipagkita kay Master Wang, pero kung magagalit si Master Wang at babalikan ang ating pamilya Liu, ikaw na ang magiging salarin ng ating pamilya Liu. HMP? Lahat ng ito ay dahil sa iyo, malas. Kung hindi ka lang biglang dumating, paano mangyayari ang lahat ng gulo na ito sa ating pamilya Liu? Pasensya na. Nahihiya ako sa iyo, Kiao Chengxi. Okay lang, Wan Qing, magpahinga ka na? Wala akong pakialam sa mga ito. Sige, Chengxi. May isang guest room doon. Pwede kang doon matulog ngayong gabi. Maraming salamat, asawa ko, sa pag-aalaga. Maraming salamat, asawa ko, sa pagpatuloy. Ate, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang tingin mo kay Kiao Chengxi? Ano ang tingin ko sa ano? Sa lahat ng aspeto, ugali, itsura at iba pa, gusto mo ba siya? Sa unang pagkikita pa lang, wala namang masasabing gusto o ayaw. Pakiramdam ko lang ay maayos ang taong ito. Kasi nga, iniligtas niya ako. Ibig sabihin ay hindi mo siya gusto? Kung hindi ka magsasalita, ipagpapalagay kong pumapayag ka. Dahil hindi mo gusto si Kuya Chengxi, bakit hindi mo na lang siya ipaubaya sa akin, di ba? Ano ba? Nian. Gaano ka palang bakatanda? Lagi na lang ang pag-ibig ang iniisip mo. Inutusan ka ng mama mo na sumama sa akin. Para tulungan kitang magtrabaho ng maayos, mukhang hindi pa sapat ang trabaho mo, dadagdagan ko pa ang ibibigay ko sa'yo bukas. Ibig sabihin, gusto mo ang kuya, tama? Mula pagkabata, ano man ang gusto ko, ipinapaubaya mo sa akin, pero kay kuya lang, gusto ko siya, pero ayaw mong ipaubaya kaya hindi ako masaya. Anong gusto-gusto? Nian. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, unang pagkikita pa lang namin. Paano magkakaroon ng gusto o ayaw? Pero ako rin, unang beses ko lang nakita si Kuya Chengxi. Ang guwapo niya, ang gusto ko siya. Huwag kang maging malikot. Nian. Pag-usapan na lang natin ito sa susunod, okay? Sige na nga, mukhang gusto mo rin si Kuya, Ate Wanqing.
Ano ka ba, hindi ah. Paano kaya kung, Ate Wan King, gusto mo si Kuya, gusto ko rin si Kuya Chengxi, e di magpakasal na lang tayo sa kanya ng sabay, di ba? Hindi ba mas maganda iyon para sa lahat? Nian, gaano ka palang bakatanda at nagsasabi ka na ng ganyan, hindi ka ba nahihiya? Ate, ano ang nakakahiya sa paghahabol ko sa taong gusto ko? Wala akong pakialam, gusto ko talaga si Chengxi, at sa unang tingin ay nagkagusto ako kay Kuya. Gusto ko siyang pakasalan. Mula pagkabata, lahat ng bagay ibinigay ko na sa iyo. Kung talagang gusto mo siya, kung gayon, ibigay na lang natin sa iyo. Ang galing, Wang King. Alam kong ikaw ang pinakamamahal ni Nian yan. Medyo pagod na ako, babawi muna ako sa aking silid. Ate, ihahatid na kita. Ang pamilya Liu ay talagang marangya ang disenyo, daang beses na mas maganda kaysa sa aking medikal na klinik. Mahal, bakit napakagaling ng iyong gintong karayom? Huwag kang basta-basta tumawag ng ganyan. Ako ang iyong bayaw, ikaw ang aking hipag, pakakasalan ko ang ate mo. Anong ibig sabihin ng pagtawag mo sa akin ng mahal? Mahal, mula pagkabata, ano man ang gusto ko. Palaging ibinibigay sa akin ni Wan Qing, ngayon na gusto kita. Pumayag na rin si Wan Qing. Hayaan mo akong magpakasal para sa kanya. Hindi yan pwede. Naka-engage na kami ng ate mo. Paano ko hahayaang ikaw ang pakasalan ko? Pusta na kami ng pinsan mo. Narinig mo naman kanina, ang ate mo ay magpapakasal sa akin pagkatapos ng 3 araw. Bale wala sa akin iyan. Kahit anong mangyari, sa iyo ako magpapakasal sa buhay na ito, wala nang iba. Kahit na ano, Kahit na magpakasal pa sa iyo ang ate ko, gusto ko pa ring magpakasal sa iyo. huwag kang magsabi ng kalokohan. Hindi yan papayag ang mga magulang mo. Ay naku, sigurado akong papayag sila. Karapatan kong pumili ng mahal ko, hindi nila ako pwedeng pigilan. Huwag mo akong yakapin. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung makita nila tayo? Ay naku, ano bang masama kung yakapin ko ang magiging asawa ko? Bitawan mo na, baka dumating ang kung sino at mahirapan tayong magpaliwanag. Sige, pwede rin akong bumitaw, maliban kung hahalik. Diyos ko, paanong mayroon kang ganitong klaseng hipag? Sige, kung gusto mong yumakap, yakapin mo ako, pero hindi ako hahalik. Sige, tingnan natin kung hindi ka magsisi. Kahit pa magunaw ang mundo, hindi ko hahalikan ang hipag ko. Ang asawa ko lang ang hahalikan ko. Tulong, may nanghahalay sa hipag. Huwag kang sumigaw. Ano bang ginagawa mo? Gusto mong huwag akong sumigaw? Pwede, halikan mo ako. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kahibangang kahilingan. Kung ganoon, turuan mo na lang ako ng Tianyan Juzan. Alam ko, na gusto mo lang akong turuan ka ng sining ng karayom. Sumigaw ka, susundutin kita mamaya, para hindi ka makapagsalita at makapanira sa akin. Ah, talagang marunong ka sa ganitong karayom? Siyempre, ang Tianyanjen ay may 9 na karayom, pero sa totoo lang, mayroong 108,000 uri ng pagbabago para harapin ang iyo, ang malikot na hipag. Hindi ba ito madali lang? Pangit na bayaw, masamang bayaw. Ayaw mo akong bigyan ng gintong karayom para laruin. Hindi na kita kakausapin. Kukuha lang ako ng tubig. Kumuha ka rin para sa akin. Bayaw, ano po ang sinasabi ninyo? Sabi ko, kumuha ka rin para sa akin. Dati nang ipinakasal mo ako. Nagkunwari kang mahinhin. Ngayon pinapakuha mo ako? Ikaw? Ano ang sinasabi mo? Sige na nga, natalo mo na talaga ako. Ngayon seryoso na. Medyo nahihiya tuloy ako. Anong kinahihiya mo? Sa relasyon nating ito, Sige na nga, kukuha na ako. Sa'yo lang kita ipapakita. Wag na wag mong sasabihin sa iba. ano ang sasabihin ko sa iba? Hipag, ano bang pinaplano mo? Bayaw, magsisimula na akong kumuha. Ay, ito na ba yung pinapakuha mo? Oo, ganun nga. Hindi pa ba sapat na sao ito? Ano? Ang pinapakuha ko sa'yo ay isang bote ng tubig. Oh, hipag ko, ano ba yung laman ng maliit mong utak? Ha? Ang ibig mong sabihin sa pinapakuha ay kumuha ng tubig para sa'yo? Ay, masamang kuya asawa, mapang-asar na kuya asawa. Hindi mo naman nilinaw sa akin. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Sa tingin ko, sinasadya mo talagang hipag. Nakakainis talaga. Napapatalon tuloy ako sa harap mo, nakakainis talaga, HMP. Ay, may ganitong hipag. Ang hirap pigilan ng tukso. Hindi. Joe Chengxi, kailangan mong magsikap, pigilan ang tukso ng hipag, malagpasan ang lahat ng hirap, at pakasalan si Liu Wanqing. Kuya asawa, ito ang tubig. Ano pala? Yang sinasabi ng pinsan mo tungkol kay Young Master Wang. Ay, wala naman talaga. Si Young Master Wang ay isang napakalakas na spoiled brat. Nagkagusto siya sa ate ko. Gusto niya na ipakilala siya ng pinsan ko sa ate ko. Ganun ang sabi ng pinsan ko. Sabi ni Young Master Wang, papakasalan niya raw talaga ang ate ko. Kung hindi, ipapahamak niya ang pamilya Liu. Ang ganitong klase ng spoiled brat ay walang takot at kayabangan. Paano niya nagawang pagpantasyahan ang magiging asawa ko? Pagsisisihan niya ito. Siguro tapos na sa trabaho ang aking asawa, susunduin ko siya para bigyan ng sorpresa. Hoy. Bilang empleyado ng kumpanya,
Bakit hindi ka nakasuot ng uniforme? Ano yung basurang suot mo? Pinulot mo ba yan sa basurahan? Pakitingnan ng mabuti, hindi ako empleyado ng kumpanya mo. Hindi empleyado rito? Kung gayon, sino ang nagpapasok sa'yo? Ako mismo ang pumasok. Anong kalokohan? Ikaw na probinsyanong manggagawa. Alam mo ba kung anong lugar to? Umalis ka na dyan. Kami sa Liu Group, hindi ito lugar para sa mga taong tulad mo. Hoy, sino ka ba? Ang laki ng ere mo. Ikaw ba ang may-ari ng Liu Group? Haha, probinsyano. Gusto mong malaman ang pagkatao ko? Hindi ka karapat-dapat. Bagamat hindi ako ang nagtatag ng Liu Group, lahat ng tao rito ay kailangang makinig sa sasabihin ko. Ang galing naman. Sabihin mo nga kung sa Liu Group ba, pati si Liu Wanqing, kailangan din siyang makinig sa'yo? Ikaw na manggagawa. Huwag kang magpakahuli. Ang pangalan ng female CEO ng aming Liu Group. Kaya mo lang bang banggitin? Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko ang security para itapon ka palabas. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang ibinigay sa iyo ng Liu Shijituan para maging ganito kakayabang. Pero sa tingin ko, hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Dahil sa panggugulo mo sa akin, maniwala ka't sa hindi, malapit kang malasapin. Ha 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 ha. Ikaw na mabahong construction worker. Pinapayuhan kita. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital at magpa-check up para tignan ang iyong pag-iisip. Hindi ka naniniwala? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang vice-presidente ng Liu Shijituan. Ang galing-galing. Hinding-hindi kita papayagang makapasok. Umalis ka kaagad. Huwag kang magkakalat dito. Bilisan mo't umalis. Ikaw na mapagmataas. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Lumabas ka Tianyan, G-Zen. Ay, aba. Dahil hindi ka makapagsalita, gagawin kitang hindi makapagsalita. Manager Zhao, pumunta ka kaagad sa opisina ko. Aba. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging pipi? Kung pinapapunta kita, pumunta ka. Malas ka. Aba. Ikaw, Deputy General Manager Zhao, huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Ang mga kalokohang ginawa mo sa likod ko ay talagang kamangha-mangha. May nagsumbong na kumuha ka ng maraming kickback mula sa proyekto ng City South. Ngayon narito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo? Aba. Paano nangyari ito? Ako, bakit hindi ako makapagsalita? Kumuha ng kickback at nahuli pa. Ako, bakit ang malas ko? Magsalita ka. Ano pa ang masasabi mo? Aba. Nagkukunwari kang bingi at bulag, ano? Sige, hayaan kitang magkunwari. Lumayas ka, fired ka na. O hindi ba ito ang kagalang-galang na Deputy General Manager ng Liu's Group? Bakit ka nalulumbay? Sa itsura mo, hindi kaya sinibak ka ng iba? Aba. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong maliitin ang iba. Ngayon, ayos ka na, malas ka na, di ba? Aba. Gusto mong magsalita, kaya hayaan kitang magsalita ng ilan pang beses. Bumalik ang gintong karayom. Hayop ka. Ikaw niloko mo ako. Ikaw na malas. Kung hindi pwede sa lambing, sa dahas ka dadaan. Ano? Hayop ka. Ang sakit. Aray, bitawan mo ako. Hindi ko akalain na mayroon pang katulad mong walang silbi na empleyado sa kumpanya ng asawa ko. Puno ka ng masasamang salita. Sino ang asawa mo? Ang asawa ko ay si Liu Wanqing, ang presidente ng Liu's Group. Anong? Ikaw ang asawa ni Ginang Liu. Paano nangyari iyan? Ikaw na mayabang. Gusto mo pa bang magpanggap na pipi? Gusto mo bang gawin kitang pipi habang buhay? Ay, kuya, wag po. Ayaw ko maging pipi. Buti naman at matalino ka. Kung hindi, uutusan ko ang asawa ko na ipatapon ka sa security. Mukhang hindi talaga pwedeng gamitin ng madalas ang Heaven's Nine Needles. Kapag ginamit ng madalas, sumasakit ang tiyan. Hindi, pupunta muna ako sa banyo. Ate, tapos na ba ang trabaho mo? Bakit ka nandito? Sabi ni kuya pupunta para sunduin ka, kaya naisip kong sumama, pero hindi ba siya dumating? Anong kuya-kuya? Hindi pa kami kasal ni Chengxi, huwag kang magsalita kung ano-ano. Sa tingin ko, gusto ka niya, hindi ako. Hahaha. Ginang Leo, kailangan mo pa bang personal na puntahan kita ni Wang Tian? Wang Tian, Ginang Leo, hindi ba binigyan kita ng pagkakataon na makipag-date sa akin? Pero ayaw mo talagang pumunta. ikaw na ganyan. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ako makikipag-date sa'yo. Hahaha. Ginang Liu, alam mo ba? Gusto ko ang mga babaeng katulad mo na lumalaban sa akin. Kapag mas lumaban ka, mas nasasabik ako. Marami na akong nakita na tulad mo, wala man lang hamon. Ikaw, anong ginagawa mo sa kumpanya ng pinsan ko? Aba. Ikaw nga ang pinsan ni Liu Wanqing, di ba? Hindi ko inaasahan na itong magandang dilag ay isang maanghang din. Magaling. Ngayon, ang swerte ko talaga. Buy one, take one. Wang Tian, sa akin ka na lang magalit, huwag mong pag-interesan ang kapatid ko. Hahaha.
Talagang matibay ang samahan ng magkapatid. Labis akong naantig. Pero hindi ko lang alam kung mamaya sa kama, magtutulungan pa rin kayo. Pwe, napakadumi mo talaga. Sige na, wag na nating sayangin ang oras sa pagtatalo. Liu Wanqing, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Pero ang pagkakataon, hindi iyan laging naroroon, kaya dapat mong samantalahin ito. Ngayon, handa akong bilhin ang inyong Liu Group sa halagang 1 bilyong piso. Kung ako ikaw, pipirmahan ko na lang ng maayos sa itaas. Wang Tian, huwag kang mangarap. Hinding-hindi mapupunta sa isang tulad mong basura ang Liu Group. Ayos? Bihira lang ako magbigay ng pagkakataon sa mga tao, pero may ilang tao na hindi marunong makipagkasundo. Ngayon, ibaba ang presyo ng stock ng Liu Group sa pinakamababa. Ikalat ang lahat ng negatibong balita, ikalat ang lahat. Kung walang balita, gumawa ng balita. Patay tayo, Ate Wanqing. Mabilis na bumababa ang presyo ng stock ng Liu Group. Paano nangyari yon? Patay, patay. Ang lahat ng pinaghirapan ni Papa ay nawasak sa kamay ko. Ngayon, nagbago ang isip ko. Bibilhin ko ang inyong Liu Group sa halagang 500 milyon. Liu Wanqing, ito na ang huling pagkakataon mo. Wang Tian, ikaw na napakababa. Wang Tian, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba nakikita kung ano ang gusto ko? Gusto ko lang na malugi ang inyong pamilya Liu. Nagpapantasya ka? Ate, tatawagan ko ba ang tatay ko? Hindi rin maliit ang kumpanya niya. Siguradong makakahanap siya. Hahaha. Oh, yang niya na napakaganda, pinapayuhan kitang huwag manghimasok. Maging ang pamilya Yang nyo o ang pamilya Liu nyo, sa paningin ko ay parang langgam lang. Makikita lang ng aming pamilya Wang na yapakan kayo. Kulang sa lakas ang pamilya Yang Nyo. Hindi nyo kayang makipagkompetensya sa pamilya Wang. Hahaha. Mas nakakaintindi talaga ang aming Wanqing. Nian, dapat matuto ka ng husto sa ate mo. Darating ang panahon na kayong dalawang magkapatid ay sabay na maglilingkod sa akin. Tiyak na pagpapaligayahin ko kayong dalawa, na parang nasa langit. Wang Tian, sinasabi ko sa iyo, huwag kang mangarap. Hindi ikaw ang masusunod dito. Liu Wanqing, kung sasama kayong dalawa ng kapatid mo sa akin ngayon, at pagsilbihan ninyo ako ng maayos sa loob ng 2 araw na ito, ginagarantiya ko na ang Liu Group ninyo ay walang mangyayari. Nasabi ko na, kung may problema, ako ang harapin mo. Huwag mong paglaruan ang kapatid ko. Wang Tian, sinasabi ko sa iyo, kapag binubuli mo ang ate ko, pagdating ng kuya ko, gagawin kanyang wala ng matirang libingan. Kuya? Anong kuya? Tignan ko nga kung sino sa Jiangcheng ang makakapagpaamo sa akin. Sana mamaya ay nakakangiti ka pa. Wang Tian, huwag kang maging mapagsamantala. Sasama ako sa'yo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ate, baliw ka na ba? Talaga bang sasama ka sa kanya? Hayop lang ang taong ito. Talaga bang isasakripisyo mo ang iyong kaligayahan para lang makasama ang ganitong tao habang buhay? Pero hindi ko hahayaan na mawala lang ang pinaghirapan ng tatay ko nang ganito lang. Pero hindi mo rin dapat isakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Sige na. Ngayon, sasama kayong dalawang magandang dilag sa akin? Kung hindi, ang dami kong ginastos para pabagsakin ang Liu Group. Hindi ba't masisira lang? Wang Tian, alam kong malakas ang inyong pamilya sa Jiangcheng, ngunit kailangan mong maunawaan, noong nabubuhay pa ang tatay ko, hindi rin mahina ang pamilya namin. Patay na ang tatay mo, walang makapoprotekta sa inyo. Huwag mong kalimutan, may matalik na kaibigan pa ang tatay ko. Kung ipagpipilitan mo pa rin, kahit pa magkasira tayong lahat. Matalik na kaibigan? Liu Wanqing, binabantaan mo ba ako? Ito ang katotohanan, hindi ito banta. Hindi ko kakainin ang pagkain na nasa harapan ko, hindi pa ba ako lalaki? Kailangan kitang saktan ngayon. Alisin mo ang marumi mong kamay sa asawa ko. Kuya, sa wakas dumating ka na. Ang kamay na iyan na humawak sa asawa ko, pupugutin ko ang kamay na iyan ngayon. Sino ka hayop? Nalason ka ba? Paano ka nagsasalita sa akin ng ganyan? Bakit ako matatakot? Malaki ang bibig mo, hayop! Alam mo ba kung sino? Wala akong pakialam kung sino ka. Matalinong putulin mo ang sarili mong braso. O kung hindi, ay ako mismo ang gagawa. Ha. Hayop ka, nandito ka pa sa Jiangcheng. Wala pang naglakas loob magyabang sa harap ko. Ang yabang mo talaga? Kiao Chengxi, umalis ka na dali. Siya ang batang amo ng pamilyang Wang, isa sa 10 pinakamalalaking pamilya sa Jiangcheng. Hindi mo kayang banggain. 10 pinakamalalaking pamilya. Kahit presidente pa ang dumating ngayon, hindi ko pa rin siya pagbibigyan. Galing ka sa probinsya, hindi mo pa alam kung gaano kalakas ang mga pamilyang ganito sa lipunan. Ang pamilya Wang ang pangatlo sa ranggo dito sa Jiangcheng. Wala akong pakialam sa pamilya Wang o pamilya Zhao, mahal. Sino mang maglakas loob na bastusin ka, sisiguraduhin kong Hindi ko akalaing hindi siya natatakot sa mga makapangyarihan. At tumayo siya para protektahan ako. Wow, talagang karapat-dapat siya sa paghanga ko. Ang gwapo nga. Kapag hindi pa nagwawala si Mawangge, hindi mo ba alam na may 3 akong mata? Maniwala ka man o hindi? Isang tawag lang, may darating na para durugin ka? Bakit akala ba ng mga tagalungsod katulad nyo na kaming mga taga-probinsya ay lumaki sa takot? Uulitin ko ulit ang parehong tanong sa'yo. Naniniwala ka bang mapapasuka kita sa pagsisisi? Haha! Ano raw ba pinagsasasabi ng hayop na to? Gagawin daw niya ako magsisi ng husto? Alam mo ba kung gaano karaming pera meron ng pamilya ko, ang Wang? Kung ganon, pustahan tayo? Pustahan? Matatakot ba ako sa tulad mong aso? Tama lang,
Gusto ko ring makita. Anong kaya mong gawin? Basura ka. At ipapaalam ko rin sa iyo, hindi ka karapat-dapat kay Liu Wanqing. Wala kang silbi. Sige, kung kaya mong ayusin ito gamit ang pera. Kung gayon, pupugutin ko ang aking braso. Tian Yuan, 9 needles, labas. Hayop ka, anong itinapon mo sa akin? Natural, isang bagay na magpapagsisisi sa iyo. Naglalaro ka ng panloloko? Tatawag ako ngayon para ipapatay ka. Ako. Ang kamay ko. Bakit ang kamay ko? May karayom sa kamay ko. Lagot ka. Ngayon tingnan natin kung paano ka magsisisi. Ang kamay ko. Ang sakit ng kamay ko. Aray, ito. Anong nangyayari dito? Ah, aray, ang kamay ko. Ang kamay ko. Napakahusay mo, kuya. Isang karayom lang. Ganoon na ang sakit na dulot. Bakit? Bakit ang paa ko? Ang paa ko sumasakit na naman. Aray, ang paa ko. Young Master Wang, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin at tatagain mo ang isa mong braso, baka pag-isipan kong bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Anong klaseng salamangka ang gamit mo, bata? Tigilan mo na agad. Mukhang hindi ka pa sapat ang sakit. Yung karayom na yon, gumalaw yon. Pumapasok ito sa utak ko. Ang sakit, tigilan mo na. Ha, tumigil daw? Nang tinakot mo ang asawa ko kanina? Bakit hindi mo naisip yan? Ngayon nasa loob na ng utak ko ang karayom na yan, aarg. Kuya Chengxi, ang galing mo. Cheng Si Kiao, talaga bang kaya niyang pahirapan si Young Master Wang ng ganito? Ate, tingnan mo. Si Bayaw. Basta-basta na lang niya pinahirapan si Young Master Wang ng ganito. Pero paano niya nagawa iyon? Ate Wanqing, hindi mahalaga ang proseso. Ang mahalaga, nagawa talaga yun ni Bayaw. Wang Tian, susuko ka ba o hindi? Oo. Susuko na ako. Pakiusap, tigilan mo na. Mamamatay na ako sa sakit. Alam kong hindi ka maglalakas loob tumanggi. Bawi. Ang kulam mo. Hintayin mo lang. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Kanina lang nakipagpustahan ako sa iyo. Kung pagsisisihan mo ito, kailangan mong putulin ang isang braso mo. Ako ang binata ng pamilya Wang. Ang binata ng ikatlong pamilya sa Jiangcheng. Sasagutin mo ako. Hindi lang ako nangahas na sagutin ka, nangahas din akong saktan ka. Ikaw, nangahas kang saktan ako? Ako ang mula sa pamilya Wang. Wang Tian, sasabihin ko sa'yo, kahit gaano pa kayaman ang pamilya Wang mo, hindi niyan maililigtas ang karayom sa ulo mo. Bakit? Gusto mo bang sundutan ka ulit ng kuya ko? Ako. Wang Tian, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, lumuhod ka at mag-sorry sa asawa ko. Ako ay Huwag mo akong sundutan. Magso. Dali na, huwag ka nang umarte pa. Kuya, ako ang may kasalanan. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Palayain mo ako. Ang tanga mo talaga, pati pagsamba, nagkamali ka. Wanqing, nagkamali ako. Kasalanan ko. Hindi ko dapat tinakot ang pamilya Liu. Wang Tian. Ang sarap mong pagtawanan. Kailangan mo ring mag-sorry sa kapatid ko. Tama, kakagaling lang niya sa pananakot sa akin, Kuya Chengxi. Kung alam mo lang na ganito pala ang kahihinatnan, bakit ka pa nagpakasigasig noon? Ako ang may kasalanan. Ako talaga ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Ayos ha, ang lupit mo rin pala sa sarili mo. Pero kailangan mo pa ring putulin ang sarili mong braso. Kuya, Yang marumi mong kamay na yan humawak sa asawa ko. Pwede mong putulin ang sarili mong braso o bibigyan pa kita ng isa pang iniksyon. Pumili ka. ang kamay ko. Buti naman at marunong ka, lumayas ka na. Kiao Cheng Si, pasensya na. Dahil sa'yo kaya nailigtas kami. Kung hindi, ewan ko na lang ang gagawin ko. Ate Wanqing, huwag ka nang magpa-formal kay Kuya Chengxi. Saka naman pakakasalan niya ako. Pamilya naman tayo. Yang niyan, tigilan mo yung kalokohan. Sino bang nagsabing pakakasalan kita? Ang ate mo ang pakakasalan ko. May kasunduan na kami ng ate mo sa kasal. Paano kung magkamali siya ng akala dahil sa ganyan mong asal? Hindi ko akalaing sa puso ni Kiao Cheng Si. Mahalaga rin pala ako. Sa pinakamasama, sabay na lang kaming pakasal sa'yo, tama ba? Ate Wanqing, Nian, nasa opisina tayo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ate Wanqing, hindi ba ito ang iyong kumpanya? At wala namang makakarinig sa loob ng iyong kumpanya. Hindi pa rin pwede. Nagawa mo na ba ang report ngayong buwan? Gawin mo na agad. Ate Wanqing, gusto ko lang sanang mas matagal na makasama si Kuya. Yang niyan, nasa kumpanya tayo. Huwag kang magulo kung hindi ay ipapadala ka ng ate mo pa uwi. Hindi ba? Wanjing, Wanjing, tama. Kung magkakaganyan ka pa, ay sasabihin ko sa tiya mo na hindi ka seryoso sa trabaho para iuwi ka ng tiya mo. Hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Magtatrabaho na ako. Kiao Cheng Si, hindi ka pa ba uuwi? Sige na, magbabantay na lang ako dito. Kakalis lang ni Wang Tian. Sa ugali niyang mayabang, baka bumalik pa siya para manggulo. Hindi naman siguro, di ba? Ganyan ang ginawa mo kay Wang Tian kanina. Maglalakas loob pa siyang bumalik. Minamaliit mo ang mga mayayamang pasaway na yan. Siguradong maghihiganti sila pagkatapos nilang masaktan.
Pero ang mga tao sa kumpanya, makikita nila na may lalaki sa opisina. Hindi magandang tingnan, Ano ang nakakatakot doon? Ikaw naman ang fiancé ko? Kung gusto nilang magkismisan, hayaan na lang sila. Ikakasal na rin naman tayo sa loob ng 3 araw. Hindi ko akalain na ang aking fiancé ay napaka-inosente. Nag-blush lang sa kaunting panunukso. Hoy, Jo Chengxi, wag mo akong titigan. Paano ako makakapagtrabaho nito? Asawa ko. Ang ganda mo kasi, lalo kitang nagugustuhan habang tinititigan. Ako ang asawa mo. Anong masama kung titigan ko ang asawa ko? Hindi ka ba pwedeng mag-cellphone muna? Ah, asawa ko. Istorbo ba ako sa trabaho mo? Jo Chengxi, tinawag mo si ate na asawa mo? Paano mo nagawa yan? Pinagtaksilan mo ako? Ano ba itong pinagsasabi mo? Kailan kita pinagtaksilan? Ako? At ang ate mo ay may kasulatan ng kasal. Ayos kuya, hinalikan mo na ako, tapos hindi mo na ako kilala. Ano, Jo Chengxi? Hinalikan mo ang kapatid ko? Hehe, dapat mas totoo ang acting ko. Unahin kong maging kay kuya. Tingnan natin kung saan siya tatakas. Wala, asawa ko. Nagkakamali ka. Anong pinagkakamalan ko? Sinian-nian mismo ang nagsabi. Ano ang pinagkakamalan ko? Sinian-nian mismo ang nagsabi. Walang hiya kang lalaki. Sabi mo pakakasalan mo ako, tapos hinahalikan mo pa ang kapatid ko. Asawa ko, pakinggan mo ako. Kiao Chengxi, hindi pa tayo kasal. Huwag kang mag-iingay. Hindi mo ako asawa, at hindi ka rin bayaw ni Nian. Yang niyan, ano ba ang ginagawa mo? Bilisan mo at ipaliwanag sa ate mo. Anong ipapaliwanag? Lalaki kang duwag. Ikaw inuusig mo ako. Nian, huwag mo muna siyang pansinin. Tapos mo na ba ang report noong nakaraang buwan? Ate Wan King, natapos ko na po ang lahat ng report noong nakaraang buwan. Pirmahan nyo na lang po. Sige, ilagay mo rito. At bumaba ka na para kumain. Ha ate, hindi ka kakain ng hapunan? Karaniwan sabay-sabay tayong pumupunta. Hayaan mo na hindi na ako bababa. Nakita ko kasi ang isang tao. Naiinis ako. Sige po, pwedeng isama ko ang bayaw ko para kumain? Nian, isa siyang walang hiyang manyak. Lumayo ka sa kanya. Hindi ako paano ako naging walang hiyang manyak. Ayos lang ate, gusto ko ang walang hiyang manyak. Mas walang hiya, mas maganda. Mas manyak, mas maganda. Bayaw, samahan mo ang prinsesa kumain. Asawa ko, tara kumain muna tayo. Kuya Chengxi, mukhang mauunsyamin na ang plano ninyong dalawa ng ate ko ha. Kaya ako na lang ang kailangan mong pakasalan. Ay naku, yang niyan. Hindi mo na nga ako tinutulungan, ligawan ng ate mo, nilalaglag mo pa ako. Kasalanan mo yan. Ayaw mo naman akong pakasalan, Pakasalan kita? Anong paraan ko naman gagawin yon? Ang pakay ko talaga ay pakasalan ng ate mo. Sabi ko na noon pa, hayaan mo kaming magkapatid na sabay pakasalan mo, pero ayaw mo. Paano naman po pwede pwede yan? Bakit naman hindi Bakit pwede? naman hindi Isang lalaki. Isa lang talaga ang pwedeng maging asawa niya. Pero ayos lang naman, handa akong maging lihim mong kaibigang espesyal na babae. Ay, heto na naman tayo sa usapang yan. Wala akong pakialam bayaw, akin ka. Hay, wala rin akong magawa. Kumain na muna tayo. Uy, pasaway! Huwag kang tatakbo! Ang lalaking basura na to. Akala ko ako lang ang gusto niyang pakasalan. Yun pala, nililigawan pa pati kapatid ko. Si Gago, lalaking basura. Teka, bakit ba ako nagsiselos sa kaniya? Ano, talagang nagustuhan ko na siya? Niyan, ikaw na bata ka. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Sige na mahal, hindi na ako magulo magsalita, di ba? Anong pinagsasabi mo? Kakagaling lang natin na huwag mo akong tawaging mahal. Nagsimula ka na naman ngayon, ha? Naku, napaaga lang akong magsalita at nagkamali kuya. Hindi na ako basta-basta tatawag. Talaga akong masyadong nagpakasama sa iyo. Tingnan natin kung paano kita bibigyan ng leksyon ngayon. Kuya, paano mo ako parurusahan? Walang tao sa hagdanan. Ikaw lang at ako. Kahit anong gusto mong parusa sa akin ay puwede. Huwag kang ang ganyan, pwede ba? Nangilabot ako sa iyo. Ganyan talaga ako magsalita eh. Tama na, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Umiikot ka. Ha? Bakit niyo ako paikutin? Huwag ganyan, mahihiya ako. Anong kinahihiya mo? Nagkamali ka kaya. Dapat kitang parusahan. Bubugbugin kita ng 10 beses sa puwit. Ha? Kuya, bubugbugin mo ang puwit ni Nian? Oo, at malakas na malakas ko pang bubugbugin para hindi ka na basta-basta magsalita ulit. Kuya, pwede bang bawasan mo ang pagbugbog? Takot si Nian masaktan. Hindi, kung 10, 10 talaga. Hindi pwedeng kulangin ng isa. Hindi pwedeng lumampas ng isa. Kung ganon, wag mo masyadong lakasan. Si Nian, takot sa sakit. Ay naku, pasensya na. Malakas talaga ako. Wag masyadong lakasan. Para hindi ka na magsalita ng kung ano-ano. Natuto ka na ba ngayon? Aray ko ang sakit. Sige, masakit talaga. Titingnan ko kung maglalakas loob ka pa. Hindi na. Kuya Jowa, ang sampal mo ngayon ay hindi kasing lakas ng nauna. Ano? Gusto mo pa palakasin ko ang sampal ko? Susuntukin ko ang puwet mo. Hindi ko naman siguro napaiyak itong bata, no? Kuya Jowa, ba't ka huminto? Ituloy mo ang palo. Ano? Ikaw, hindi ka ba nasasaktan? Nasasaktan, pero hindi ako takot masaktan. Naku, sumusuko na ako.
Hindi ko na kaya sa'yo. Ikaw na ang maging lola ko, pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Pwedeng hayaan mo lang kami ng ate mo na magkasama ng maayos? Kuya, hindi mo ba sinabing parusahan mo ako? Kung parurusahan mo ako, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ano bang pinagsasabi mo? Ayoko na sa'yo. Kakain na ako. Kakaiba, napagkasunduan namin na 10 palo. Ngayon, 2 o 3 palo lang ang ginawa. Hump! Masamang kuya, pangit na kuya. Hindi marunong tumupad sa usapan. Amoy ang bango ng kwarto ng asawa ko. Amoy ba talagang mabango ang kwarto ng mga babae? Kakaiba? Nasaan ang asawa ko? Aray! Asawa ko! Ako ito! Ikaw, paano ka napunta dito? Wang Ching, anong nangyari? Kuya, wala lang, nadulas lang ako kanina. Talaga, wala ka lang. Bakit parang narinig ko ang boses ng lalaki sa kwarto mo? Ay, kuya, mali lang siguro ang narinig mo. Kasi nagpapatugtog ako ng musika. Okay ka lang ba? Ay, gusto mo bang pumasok ako para tignan ka? Okay lang, malapit na akong matulog. Sige, huwag ka na masyadong mag-cellphone. Matulog ka na ng maaga. Naiintindihan ko, kuya. Ay, teka, mali. Nasaan na ang pesting si Kiao Chengshi? Hindi ba siya sa guest room nakatira? Bakit walang tao sa kwarto? Kuya, si Kiao Chengsi ba ang tinutukoy mo? Sabi niya nagugutom siya kanina, lumabas siya para kumain. Talaga? Nakita mo siyang lumabas? Oo, Sige na, hindi ko na pake kung anong ginawa ng lalaking iyon. Matulog ka na ng maaga. Kiao Chengsi, bakit hindi ka na lang manatili sa guest room? At bakit ka nandito sa akin? Asawa ko, pakinggan mo ang paliwanag ko. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Wala akong kinalaman sa buhay mo. Pinagaling mo ako at tinulungan mo rin ako sa krisis ng kumpanya. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ngunit hindi ibig sabihin nito na papakasalan kita. Kaya, huwag mo na akong tawaging asawa ko, pwede ba? Wan King, kailangan mo ba talagang maging ganoon katigas ang puso? May iba ka pa bang gustong sabihin? Ay naku, hindi ko talaga hinalikan si Yang Nian. Kasalanan ng maliit na yon. Paulit-ulit siyang nagsasabi na gusto niya akong pakasalan. Hindi ako pumayag. Sinabi pa niya na gusto niyang maging konfidante ko, pero hindi pa rin ako pumayag. Ang resulta ay kung ano-ano ang ginawa niya sa akin. Iyan nga ang tipikal na gawain ng batang iyan na sinian niyan. Siya talaga ay may sariling isip. Pero bakit ka sa akin nagpapaliwanag? Kung ayaw mo, kanselahin mo ang kasunduan at pakasalan mo si Nian niyan ha. Total, mahal na mahal ka niya. Pero ikaw ang mahalaga sa akin, Wan Ching. Ang puso kong ito ay puno lamang ng pagmamahal para sa iyo. Wala nang lugar para sa ibang babae. Saka, may kasunduan tayo sa kasal, di ba? Ang itinakda ng langit ang pinakamahalaga. Mambobola, kaya pala gustong-gusto ka ni Nian. Hemp, pero hindi ako madadaan dyan. Wan Ching, gusto mo ba talagang ipaubaya ako kay Yang Nian? Ano ba iyang sinasabi mong hindi pa nangyayari? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Bakit naman hindi pa nangyayari? Oh, di ba yan na nga? Ang itinakda ng langit ang pinakamahalaga. Sige na. Alam kong may kasunduan ka. Palaging ipinagyayabang. Hindi ka pa uuwi? Baka mahuli ka ng kuya ko, patalsikin ka niya. Hindi ka nagalit? Hindi naman talaga ako galit. Mrs., nagsisinungaling ka. Kung hindi ka galit, bakit hindi mo ako pinansin mula pa noong tanghali? Nakakainis ka, isa pa. Sige na, hindi na. Sige na. Dahil hindi mo naman hinalikan si Nian, kaya pinapatawad na kita. Ngayong araw ay pinasuko ko siya, 1 beses na lang, at hindi na siya mangahas. Paano mo siya pinasuko? Pinukpok ko ng husto ang puwet niya ng 3 beses. Pinasukpok mo ang puwet ni Nian? Oo nga. Asawa, tingnan mo. Ang lungkot mo mag-isa sa silid, kaya samahan na kita ngayong gabi. Hoy! Hindi niya hinalikan si Nian at pinukpok pa ang puwet niya. Ngayon gusto mo pang samahan ako sa pagtulog? Hindi ba ang mga batang nagkakamali ay pinupukpok sa puwet? Noong bata pa ako ay halos mahati ang puwet ko sa pamamalo ng guro ko, asawa. Huwag ka nang magalit. Kung muli mong pipilitin ang pinsan ko, tingnan mo, at hindi kita... Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Asawa, huwag ka nang magalit. Tandaan mo, kung may susunod pang pagkakataon ay hindi kita patatawarin. Opo, asawa. Huli na ang oras. Matulog na tayo. Matulog ang ulo mo. Ikaw ay isang libog na lalaki. Sabihin mo, sino ang kasama mong babae noon? Wala naman asawa, dahil wala pa akong karanasan, kaya gusto ko lang subukan. Ang bibig ng lalaki, diablo ng sinungaling. Naku, gusto ko lang sana na mas matagal kang samahan. Matutulog na ako. May pasok pa ako bukas. Ganito na lang, kukuwentuhan na lang kita, tapos papatulugin kita, ayos ba? Marunong ka palang magkuwento? Siyempre, nakakatawa ng todo ang mga joke ko, pakinggan mo muna. Isang araw, may dalagang may bitbit na pusa na pumunta sa palengke para bumili ng itlog. Tinitigan ng tindero ang pusa, sabi niya sa dalaga. Ang laki ng dibdib mo ha? Nag-init ang ulo ng dalaga pero hindi umimik. Tinuloy pa ng tindero, ang puti pa ng dibdib mo. Lalong nagalit ang dalaga, sabi niya, mag-imbento ka pa at dudurugin ko ang mga itlog mo. Kiao Chengsi, bastos ka.
Nagkukuwento ka pa ng malalaswang biro. Ay, mahal, hindi ba nakakatawa? Nang marinig ko yun, halos mabaliw ako sa... Gusto mo pa bang makinig? May mas nakakatawa pa akong kwento para sa'yo. Ayoko. Lumabas ka na agad. Huwag naman, mahal. Maaga pa. Samahan pa muna kita sandali. Alas 12 na? Baka mahuli pa tayo ng kuya ko. Sige, lalabas ako. Pero halikan mo muna ako. Ha? Kung hindi, hindi ako aalis. Ikaw talaga. O kaya ako na lang ang hahalik sa'yo. Nananaginip ka lang. Eh di hihiga na lang ako dito. Ang lambot ng kama mo, mahal. Tumayo ka riyan, dali. Kung hindi mo ako hahalikan, hindi ako babangon. Sige, pwede mo akong halikan. Ang galing, asawa. Halika, bigyan mo ako ng halik. Dapat nakapikit ka. Sige, asawa, nakapikit na ako. Sige, halikan mo na. Asawa, ang bango naman ng pisngi mo. Mabango, di ba? Bilisan mo, halikan mo na. Kung hindi, hindi na kita papayagan. Halik-halik, paparating na ako. Ngayon, kontento ka na ba? Kontento. Ang bango. Hindi na ako magmumug mamaya. Gusto kong matulog habang naaamoy ang mabangong pisngi ng asawa ko. Sige, mag-ingat ka paglabas. Baka makita ka ng kuya ko. Sige, asawa, aalis na ako. Huwag mong kalimutang tawagan ako mamaya. Teka, saan ka pupunta? Nandoon ang kuya ko. Huwag kang mag-alala, asawa, may light kung ako. Kiao Chengxi, anong ginagawa mo kagabi sa kwarto ng ate ko? Ano yan? Parang hindi ko maintindihan. Hemp unfair. Gusto ko rin makarinig ng biro. Yang Nian, narinig mo ba ang usapan namin ng ate mo? Paano naman yan maituturing na pagnanakaw ng pakikinig? Malinaw na nakasubsob ako sa pinto ng kwarto ng ate ko. Malakas at malinaw akong nakikinig. Naku, talaga namang napahanga mo ako. Kuya, magkukwento ka ba sa akin ng biro o hindi? Hindi. Hindi patas. Maniniwala ka ba kung sisigaw ako na minanyak mo ako? Kung kaya mo, sumigaw ka. Hindi na ako mahuhulog sa ganyan mo. Ikaw na ang pinakamabait kuya. Sa totoo lang, humihingi lang ako ng tulong sa iyo. Anong problema? Sinasabi ko sa'yo, ikaw na batang ito, puno ka ng masasamang balak, huwag ka nang mag-isip ng mga malalapit na bagay. Hindi na ako muling mahuhulog sa bitag mo. Nakakainis. Ganoon ba ako kawalang hiya sa paningin mo? Ngayon mayroon akong reunion ng mga kaklase. Dapat sumama ka sa akin. Reunion ng mga kaklase? Lahat sila ay kaklase mo? Anong gagawin ko doon? Aba, hindi mo lang alam. May isa sa mga kaklase ko sa kolehiyo na nagngangalang Li Chang. Araw-araw niya akong nililigawan noong nag-aaral kami. Nakakainis siya dahil laging nakabuntot sa akin. Siya ang nag-organisa ng reunion bukas. Hindi ba ako natatakot? Kung gayon, tama iyon. Wala na sigurong problema kung sasagutin mo si Li Chang, hindi ba? Kiao Chengxi, paano mo nasabi iyan? Magpapakasal ako sa iyo. Kung hindi mo ako tutulungan, sino ang tutulong sa akin? Kahit sino ang gustong tumulong, siya na lang. Sige, Kiao Chengxi, pinilit mo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Minanyak ng bayaw ang hipag. Tulungan niyo ako. Hindi ba? Yang Nian, nandito ka pa rin? Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Pupunta. Babaeng pasaway, bibitawan mo ba ako o hindi? Ako ang hipag mo, baka magkamali ang mga kaklase mo mamaya. Ang hindi ko gagawin, gusto kong magkamali sila. Gusto kong putulin ang pag-asa ni Li Chang sa pagkakataong ito. Sa nakaraang buhay ko, tiyak na may utang ako sa iyo. Maraming utang sa iyo, kailangan bayaran. Kahit hindi ka magsalita, basta kasama ka sa tabi ko, ayos lang. Sige, bitawan mo ako. Sasama ako sa iyo. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi ng kuya. Yang Nian, sa wakas dumating ka na. Matagal ka na naming hinihintay ni Gujing. Gujing, bakit kayong dalawa lang? Hindi ba sinabi mong marami kang kaklase? Nasaan ang iba? Nian, kung hindi ko sinabi iyon, pupunta ka ba? Sa pagkakataong ito, inanyayahan ko lang kayong dalawa ni Li Chang. Pag-usapan ang inyong dalawa. Ang aming usapan? Ano ang meron sa amin ni Li Chang? Alam mo naman siguro na hindi ko siya gusto, hindi ba? Nian, huwag ka munang magmadali. Pakinggan mo ako at ipapaliwanag ko. Sino naman siya? Gujing, ito ang nobyo ko, si Kiao Chengxi. Kiao Chengxi, ito ang pinakamatalik kong kaibigan sa kolehiyo, si Gujing. Ito naman si Li Chang. Yang Nian, bakit hindi ko alam na may nobyo ka pa pala? Oo nga naman, Nian. Nagkanobyo ka na. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? At anong klaseng nobyo naman ito? Ang jologs niya naman. Mukhang lahat ng suot niya, galing lang sa bangketa. Anong masama sa damit sa bangketa, Gujing? Dati hindi ka naman ganyan. Noong nasa kolehiyo pa tayo, hindi ba sa bangketa ka rin namimili noon? Ay, pero kolehiyo pa iyon. Ngayon malalaki na tayo, dapat marunong na tayong pumili. Paano ka magkakaroon ng nobyong walang pera at koneksyon? Tama nga, Yang Nian. Kung ayaw mo akong sagutin, ayos lang. Makapaghihintay naman ako. Pero huwag mo namang ibaba ang sarili mo. Ano bang nilalang itong pinili mo? Hoy! May respeto ba kayo? Anong ganitong bagay ang sinasabi ninyo? Anong nilalang daw? Marunong ba kayong makipag-usap ng maayos? Sa tingin mo ba mabait na kami niyan? Hindi mo ba alam kung ano ka ba talaga? Umabot pa man lang sa 1,600 piso ang lahat ng suot mo? Kung hindi lang sana si Li Xiao ang nagpahanda ngayon, sa tingin mo makakapasok ka ba sa pinto ng Emperor KTV na ito? Hindi naman sa minamaliit ka namin, pero sa ganyang ayos mo, mas maganda pa ang suot ng guwardiya sa labas kaysa sa iyo. Gujing, tama na.
Sayang at itinuring pa kitang matalikong kaibigan noong kolehiyo. Paano mo naman nasabi iyon kay Kiao Chengxi? May nasabi ba akong mali? Yang Nian, dapat mong malaman na para rin sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Ikaw ang namumukod tanging beauty queen ng aming Jiangcheng University. Nian, sa ganda ng katawan at mukha mo, hindi ba mas maganda ang kahit sinong kasintahan kaysa sa kanya? At saka, ang aming Young Master Li, sa loob ng 2 taon ay napakagaling sa kanyang negosyo. Ngayon, siya na ang pangalawa sa pinakamalaking pamilya sa buong Jiangcheng. Sabihin mo, kung sumama ka kay Li Xiao, sa hinaharap, magiging asawa ka ng isang mayamang pamilya. Ang sarap ng buhay kung puro kain at laro ka lang araw-araw? Tama ang sinasabi ni Gujing. Nian, alam ko. Itong kung sino-sino ay inimbitahan mo para magpanggap na basta umupo ka lang sa tabi ko ngayon. At samahan akong uminom. Ipinapangako ko, ang inyong pamilya mula ngayon ay aangat sa buhay at magiging Nananaginip ka ba, Li Chang? Hindi mo ba alam kung ano ka? Ilang babae na ang sinira mo sa Jiangcheng? Hindi ako kailanman papayag sa buhay na ito. Nian, paano mo naman kausapin si Young Master Li? At ikaw naman, Gujing. Noong kolehiyo, hindi mo kayang magbayad ng matrikula, ilang beses kitang tinulungan. Ngayon ay sumama ka kay Li Chang at tinatawag mo siyang Young Master Li. Pwede mo na bang bastusin ang boyfriend ko? Hindi ba ako talaga ang tingin ng dalagang ito na boyfriend niya? Hoy, ikaw mismo, sabihin mo, boyfriend ka ba ni Nian? Tunay ngang hindi ako ang boyfriend ni Yang Nian. Narinig mo ba, Yang Nian? Ang ganyang walang kuwentang tao, kapag narinig na ako ang panganay na Young Master ng pamilya Li, agad na ididistansya ang sarili niya sa iyo. Ang ganyang duwag na walang silbi. Karapat dapat bang maging lalaki mo? Tama, Young Master Li. Ito ang tunay na lalaki. Ang pobreng ito sa tabi mo, kahit tagapaglinis ng sapatos ni Young Master Li, ay hindi karapat-dapat. Bagaman hindi ako ang boyfriend ni Nian. Ngunit ayaw na ayaw ko talaga. Kapag nagsasalita ako, may sumasabat sa akin. Hahaha, bata. Kung kanino ka man magyayabang, bakit sa harap ko pa? Hindi ko kailangang malaman at narinig ko rin ng malinaw na ginagamit mo lang ang kayamanan ng pamilya mo para guluhin ang maraming babae sa universidad. Isa kang hayop. At ikaw, Gujing? Mas lalo mo pang kinalimutan ang pagiging magkaibigan. Dati ay tinulungan ka ni Yang Nian pero hindi mo inalintana ang pabor. Tumayo ka sa tabi ng isang walang hiya para tulungan siya at itinulak mo pa ang kaibigan mo sa kapahamakan. Ikaw na pulubi, napakalakas ng loob mo. Umasta ng ganyan sa harap ni Mr. Li. Nagkamali ba si Kiao Chengxi? Ganyan talaga kayong mga tao. Yang Nian, para sa ikabubuti mo lang yan, bakit hindi mo maintindihan ang maganda kong hangarin? Oo, marami nga akong binastos na babae. Pero ano ngayon? Nainggit ka ba? Gustong-gusto kong makita ang isang tulad mong basura na hindi man lang makahawak sa kamay ng babae na naiinis sa akin pero wala namang magawa. At kung handa akong magtapon ng milyon-milyong pera, ang basura mong tulad mo ay kailangan pa ring lumapit para lambingin ako at baka kailangan mo pang dilaan ang paa ko. Parang mali ang pagkakaintindi mo sa basura. Kayong lahat na narito, ikaw at si Gujing lang ang basura. Bata ka, ang yabang mo. Ikaw anong ikaw? Akala mo ba dahil may kaunting pera ka ay wala nang mga ngahas na kalabanin ka? Ang sinasabi mong kapangyarihan ay wala lang sa akin. Magaling na bata, ipapakita ko sa iyo ang agwat natin. Mamaya ay luluhod ka at tatawagin akong lolo. Yang Nian, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umupo ka ng maayos sa kandungan ko. Kung hindi ay bibilhin ko ang inyong Yang family sa loob ng ilang minuto para maghirap ng husto ang inyong Yang family. Duwag ka, Li Chang. Huwag kang mangarap, sinabi ko na. Hinding-hindi ako papayag sa iyo sa buong buhay ko. Sige Yang Nian, hintayin mo lang ang magandang balita mula sa inyong Yang family. Sige na, umaksyon na. Wasakin ninyo ang Yang family at sabihan na rin ang lahat ng kumpanya sa buong Jiangcheng. Sinumang magtanggol sa Yang family ay kalaban ng Li family ko. Bata ka, tingnan lang natin kung paano mo ipagtatanggol ang Yang family ngayon. Ikaw pa rin ang pinakamapagmataas na nakita ko simula nang bumaba ako sa bundok. Kung hindi kita lubusang susupilin ngayon, talagang hindi karapat-dapat ang mahabang panahon kong pagsasanay. Sige bata, agad kong ipaparamdam sa iyo ang sarap ng pagdurusa na mas masahol pa sa kamatayan. Walang kwenta, tapos ka na. Ngayon ay nagalit mo na si Li Xiao. George, hindi ba tayo na lang ang umalis? Magkaiba ang pamilya Li at pamilya Wang. Mas makapangyarihan ang pamilya Li kahit sa underground world ng Jiangcheng. Marami siyang kilalang tao. Hindi ko akalaing may kinatatakutan ka rin pala. Maliit na dalaga. Hindi, George. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Huwag mong tingnan na pangalawa ang pamilya Li. At pangatlo naman ang pamilya Wang. Pero itong kaibahan lang na isang ranggo. May malaking agwat sa pagitan. Yang Nian, pwede kang lumapit at magmakaawa sa akin? Pakasakaling maging maganda ang mood ko at palayain ko pa itong tangang batang ito. Sabi mo ba ang ganitong klaseng scam? Hindi ba dapat malaman niyang bakal ang gawa ng kawali? Talaga bang may paraan ka? Sigurado yan? Nakalimutan mo na ba kung paano ko pinahirapan si Young Master Wang? Oo nga, mayroong kang siyam na karayom ng tiyanyan. Kaya ngayon ay ayusin mo na lang itong si Li Chang na walang pinipili. Mahal, oras mo na para kumilos. Huwag mo siyang kahabagan, gawing miserable ang taong ito. Mas Miserable, Kung usapan ng miserable, kayo yata iyon. Ang pamilya Li ay parang isang malaking puno sa Jiangcheng. Walang makakagiba sa kanilang posisyon, lalong-lalo na ang inutil na nasa tabi mo. Ang hindi nilang pagluhod agad dahil sa takot ay sapat na.
Ganoon ba talaga? Nian, matagal ko nang sinabi sa iyo, napayagan si Li Chang. Ngayon, ayos na ba? Huli na para pagsisihan. Yang Nian, may pagkakataon ka pa rin ngayon. Basta umupo ka lang sa kandungan ko at humingi ng tawad. May liligtas ko ang inyong pamilya, Yang. Isang salita ko lang iyan. At kung maging akin ka, ang aming pamilya Li ay makakatulong din sa inyong pamilya Yang para umangat bilang isang marangal na pamilya sa Jiangcheng. Kahit sa 10 pinakamalaking pamilya, magkakaroon kayo ng pwesto. Li Chang, parang wala ako sa paningin mo. Hahaha, kailangan ko bang pagtuunan ng pansin ang isang aso? Ipapaalam ko sa iyo na may mas mataas pa sa langit at may mas magaling pa sa tao. Kung wala ka namang kapangyarihan at kayamanan, paano mo magiging mas mataas ka sa langit at mas magaling ka sa tao? Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lang ng iyong walang basehang salita? Gusto mong matakot ako sa iyo? Wala akong kapangyarihan ni impluwensiya, pero may dala akong isang karayom. Anong karayom yan? Tiyan niya 9 needles. Ha, parang martial arts master kung magsalita. Kahit marunong ka pa ng Shaoli Flying Dagger, luluhod ka pa rin sa harap ni Young Master Li. Hindi naman siguro. Tiyan niya 9 needles. Lumabas. Ano yon? Pumasok yata sa katawan ko, ha? Ang tiyan ko, kailangan ko Grabe ang baho. Hari ka ng utot. Bakit ang dami mong utot? Piip, ikaw ba'y kumain ng bawang? Amoy bawang na halos ikamatay ko. Ah, Master Li, hindi mabaho ang utot mo kahit kaunti. Sabi nga nila, kapag tahimik ang utot mas mabaho. Kapag maingay hindi gaano mabaho. Di ko na kaya. Kailangan ko nang mag-CR. Young Master Li, dali, pumunta ka sa CR. Akala mo ba ayaw ko? Takot lang ako pag tumayo ako. Yak, kadiri ka, Li Chang. Hindi ka naman siguro dudumi sa harap ko, di ba? Kanina nagpapasikat ka pa. Ngayon mukhang magtae ka na. Ang yabang mo, sobrang baho. Ay, Young Master Li, wala ka bang dalang tissue? Hindi na. Hindi na kailangan pumunta sa banyo. Kuya, sobra ka namang kasuklam-suklam. Gumawa ka pa ng ganyang tiyan yan 9 needles. Ikaw ang may kagagawan yan? Para magtae itong binatang ito. Tae ka na nga sa pantalon. Tigilan mo na ang pagiging binata. Ngayon, umapaw na ang tae mo sa pantalon. Talagang hindi nababagay ang dalawang kumikinang na salitang binata sa'yo. Ikaw ang humamak sa akin. Hindi pa tayo tapos. Gujing, tawagin mo ang lahat ng security. Itong Royal KTV na ito ay pag-aari ng aming pamilya Li. Ikaw pala ang nagmamay-ari ng Royal KTV na ito? Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin at ibigay mo sa akin si Yang Nian, makapalayain pa kita. Kung ikaw ay magiging matigas ang ulo at hindi susunod sa payo, hindi ka makakalabas sa pinto ng Royal KTV na ito ngayong araw. Sige, tatawag ako ng tao ngayon, sigurado. Bakit hindi gumagalaw ang binti ko? Gujing, bakit hindi ka pa pumupunta? Hindi po, Li Xiao. Hindi po gumagalaw ang binti ko. Nangangawit po. Maanak ka ng anong nangangawit. Sige na, Li Chang. Sa tingin ko, mukhang malapit ka na naman. Ipagpatuloy mo. Alam kong hindi ka magbabago hanggat hindi mo ito ginagawa ng higit sa 10 beses. Haha, Li Xiao, nababalitaan kong dumating ka. Kaya pinaghandaan ko ng isang bote ng masarap na alak. Ay, bakit ang baho? Ikaw ang mabaho, Manager Zhao? Nakita mo ba ang batang ito? Tawagin mo ang ating gwardiya. Baliin mo ang mga paa niya. Gusto kong umalis siya ng patagilid. Aba, kung sino ka ba naman? Ikaw pala itong probinsyano. Bakit naman siya ang ginulo mo? Pinili mo pa rin guluhin si Li Xiao. Wala kang silbi. Hindi na kita matutulungan ngayon. Magaling ka rin, Manager Zhao. Kakatanggal mo lang sa Liushi Group noong nakaraang araw. Ngayon ay sumama ka na naman sa pamilya Li. Ano bang klaseng kapalaran ito? Bakit kayong dalawang masasama ay pinagtagpo? Wala kang silbi. Na puro salita lang. Maghintay ka na lang mamatay. Siya, hindi ba siya ang dating general manager sa Liushi Group na tinanggal dahil sa maling paggamit ng pondo? Kung hindi mo sinabi, hindi ko malalaman na ganito pala ang nangyari. Hindi na kaya, muli. Ayay, Li Xiao, tandaan mong kumuha ng tissue. ngayon mo lang ibibigay ang papel? Ano pa ang silbi nito ngayon? Ginoong Li, narito na kami. Yang Nian, kung ako ikaw, susunod ka ng maayos, baka masaktan ka ng mga suntok at sipamam. Ang ganda mong mukha at perpektong katawan, masasaktan ako. Nian, pumunta ka na kay Li Chang. Ang baho niya. Ayoko nga. Sige na, Gojing, wag mo na siyang sisihin. May daan patungong langit ngunit hindi niya tinahak. Walang pintuan sa impyerno, ngunit siya mismo ang pumasok. Galaw! Ito ang inutil. Sugod. Kiao Chensi, tumakas na kaya tayo? Tumakas? Hindi sila karapat-dapat. Nakatayo lang dyan? Nagpo-pose? Hindi po, Ginoong Li. Kakaiba ang batang ito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa akin. Hindi ako makagalaw. Gusto mo pa rin gumalaw? Ikaw na inutil. Hindi mo man lang makaya ang isang batang walang laban. Manager Zhao, ngayon mo palang sinisisi ang iyong tauhan na walang silbi? Ikaw na walang kwentang bata, ano ang pakialam mo sa pakikipag-usap ko sa aking tauhan? Wala akong pakialam, pero gusto kong manood ng palabas. At napakaingay mo pa. Aba. Manager Zhao, anong aba-aba mo riyan? Hindi ka patatawag ng tulong? Aba.
Aba, aba, aba. Aray ko, tulong. Bumabigat na ang binti ko. Hindi na ako halos makagalaw. Aba, aba, aba. May tinusok akong karayom sa katawan mo. Sa isang pitik ko lang. Masakit ba? Kuya, kuya ang sakit. Kuya, parang awa mo na. Palayain mo ako. Pwede kitang palayain, pero natatandaan mo pa ba kung sino ang tumawag sa iyong basura kanina? Boss, huwag kang mag-alala. Basta palayain mo ako. Kung ano ang ipagawa mo, ay gagawin ko. Hindi ko alam kung kaya mong tiisin, pero kung may tumawag sa aking basura, hindi ko yun matitiis. Sige, naiintindihan ko kuya. Aba. Hay, hindi na. Ika. Ikatlong beses na ito. Hoy bata, hilahin mo itong Manager Zhao sa labas at bugbugin pa. Masusunod. Tama, hindi ba sabi ng ilan na ipapaiwan nila kami sa imperyo? Hemp, bakit hindi na sila nagmamayabang? Ikaw. Tigil-tigilan mo ang pag-iikaw-ikaw mo. Li Chang, hinihintay pa rin kitang ipaiwan mo ako sa imperyo. Bakit? Wala ka nang maisip? Kung wala kang gagawin, aalis na ako. Iiwan kitang mag-isa dito, magtae ka lang dyan. Sabi nila, kapag umabot ng 10 beses ang pagtae, pwedeng ma-dehydrate. Mabuti nga, hindi pa abot ng kalahating araw, mamatay na siya sa pagtae. At walang makakahanap ng ebidensya. Hindi. Wag po, batang ginoong kiyaw-kiyaw. Nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Ako, hindi na ako mangangahas ulit. Anong saysay ng pagsisisi ngayon? Umalis na tayo. Hayaan nating ang isa ay ma-dehydrate sa pagtae at ang isa naman ay paralitiko. Niyan, alang-alang sa dating pagiging matalik na magkaibigan sa kolehiyo. Pagbigyan mo naman ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Ako, alam kong nagkamali ako. Hindi ako dapat nakipagkasundo kay Li Chang, at lalong hindi ko dapat inudyukan kang sumama sa kanya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Nagmamakaawa ako. Ay, sobra mo talaga akong binigo. Kung hindi lang dahil sa'yo ngayong araw, hindi talaga ako pupunta sa reunion na ito. Hindi ko inakalang ganito ka pala. Alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko na uulitin sa susunod. Wala nang susunod pa. Simula ngayon, ikaw na sa sarili mong maluwang na daan, ako naman sa masikip kong tulay. Huwag mo nang hayaang makita pa kita. Kuya Chengxi, alis na tayo. Samahan mo muna akong magpalit ng damit. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Ayokong gumugol ng natitirang buhay ko sa wheelchair. Di ko na kaya. Malapit na talaga akong tumae. Uy, bakit ang tahimik mo, batang babae? Ay, hindi ko akalaing ang pinakamatalik kong kaibigan sa kolehiyo, ngayon ay magiging ganito pala. Hindi ko inakala na ikaw, batang makulit, magkakaroon pa ng ganitong drama. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sige na, tama na ang pagiging emo. Lahat naman tayo nagbabago. Matagal na kayong walang kontak, hindi mo ba sila papayagang magbago? Talaga ba, Xiao Chengxi? Magbabago ka rin? Hindi mo na ba mamahalin ang ate ko at mas ako na lang? Kuya, bakit ka sumusuka ng dugo? Ayos ka lang ba? Nagbiro lang ako. Hindi naman siguro dahilan para masuka ka ng dugo, di ba? Nitong nakaraang 2 araw, sobra ang ginamit kong panloob na enerhiya. Kaya ako naapektuhan. Ayos lang ako, huwag kang maglala. Dali, sa ospital na tayo. Huwag na tayo umuwi. Magpapahinga lang ako ng mabuti at ayos na ako. Talaga bang ayos ka lang? Kuya, sana pala hindi na lang kita pinasama sa reunion ng mga kaklase ko paumanhin, kuya. Nagkamali ako. Naririnig? Para sa iyo, mahirap talagang umamin ng pagkakamali. Kung hindi kita sinamahan ngayon, hindi ba't magtatagumpay na ang apelyidong Lee? Hindi ko inaasahan na may pakialam pa pala ito sa akin. Pero, Tama na. Wala nang pero-pero. Magpapahinga lang ako ng 1 araw at ayos na ako. sige na nga, uwi na tayo. Anong nangyari kay Chengxi? Ate Wanqing, sobra na ang paggamit ni Kuya Chengxi ng mga gintong karayom nitong mga araw, dagdag pa ang reunion nila ng mga kaklase. Anong meron sa reunion? Magsalita ka naman. Yung reunion, sina Gujing at Li Chang lang ang nag-setup niyon. Si Bayaw gumamit pa ng ilang beses ng gintong karayom, pag uwi bigla na siyang nagkaganyan. Ang tanga naman. Bakit pa siya nagpapasikat? Ate, gusto mo siya? Tama ba? Bakit mo yan pinapansin? Si Chengxi nga ganito na? Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Ate Wanqing, gusto kong uminom ng tsaa. Sige, kukuha ako para sa'yo. Sabay kukuha rin ako para sa kanya. Sige ate, ikaw na. Bayaw, bayaw. Hay. Sa totoo lang, halata ko rin na hindi mo ako gusto. Pero sa panahong nagkasama tayo, pakiramdam ko, taus-puso talaga ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi pa ako kailanman nagkagusto ng ganito sa kahit sinong lalaki. Chenshi,
Halika. Uminom ka ng tsaa. Asawa ko? Sa gitna ng gabi? Pinagtimpla mo pa ako ng tsaa? Paano ba ito? Alam mong nahihiya ka, kaya huwag mo nang ipagyabang ang iyong kakayahan sa susunod na iintindihan mo ba? Inako mo na akong asawa mo. Ano ba? Ano ang sinasabi mo? Huwag kang mahiya. Hindi ba darating din ang araw na magpapakasal tayo? Hoy, narinig mo ba ang sinabi ko? Huwag mo nang gamitin ang gintong karayom kung kaya mo. Huwag kang magyabang. Naiintindihan mo ba? Kung hindi, kailangan ko pa at sinianian ang aalalay sa iyo. Huwag kang mag-alala, asawa ko, mag-iingat ako. Pero si Nian, parang malungkot siya ngayon. Puntahan mo siya. Sige, magpahinga ka lang ng maayos dito sa bahay sa loob ng 2 araw na ito. Pababantayan na lang kita kay Nian. Huwag ka nang sumama sa akin sa kumpanya. Paano mangyayari iyon? Inaway natin si Wang Tian. Baka maghiganti si Wang Tian sa iyo anumang araw. Huwag kang mag-alala, ako ay isang mahinang babae. Wala si Wang Tian na magagawa sa akin. Hindi pwede. Paano ko hahayaan na ikaw lang mag-isa ang pumasok sa trabaho? Napakamapanganib. Paano kung may mangyari sa iyo? Sino ang kikitang pera sa pamilya natin? Aba, Zhou Chenxi, pinakasalan mo ako para pagkakitaan mo lang ako, di ba? Biro lang, asawa ko. Wow, asawa ko? Hindi ko talaga aakalain. Ikaw ay napakahusay sa gawaing bahay at sa trabaho. Ang tiyaan na inihanda mo ay napakasarap, napakaswerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Ay, wag mo nga akong tawaging asawa. Ang natural masyado. Oo, namumula ang mukha ng asawa ko. Ayaw ko, hindi na kita kakausapin. Aray ko. Ay, anong nangyari sa iyo? Saan masakit? Ay, ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo. Huwag kang mag-alala. Halika, hahaplusin ko. Mawawala din ang sakit maya-maya. Asawa ko, mukhang hindi na ulit masakit. Ikaw na lalaking bastos ka. Ngayon, hindi na talaga kita kakausapin. Ang anak ko ay patuloy na nagtatae. Sino ang gumawa nito? Sino? Sir, ayon sa investigasyon ko, ang pangalawang batang master ay nag-away dati kay Kiao Chengxi, ang manugang ng pamilya Liu. Simula nang makita niya si Kiao Chengxi, 20 ilang beses na siyang nagtae. Gusto ba ng pamilya Liu na mamatay? Hanapin si Kiao Chengxi. Gagawin ko siyang mawala ng libingan. Naiintindihan ko, sir. Aayusin ko po kaagad. Dad, hindi ko na kaya. Ako? Malapit na akong magtain ng lubusan. Teka, wag muna nating pansinin si Kiao Chengxi. Sir, ano po ang gusto ninyong sabihin? Hanapin agad ang mga tao mula sa Tianyi Gate at ipagamot muna si Chang'er. Pati ba ang mga propesor ng medisina ay walang magawa? Ay, lahat ng doktor ay walang alam na solusyon. Sige, sir. Ipapatawag ko po ang pinuno ng Tianyi Gate ngayon. Dr. Sun, sa wakas dumating ka na? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Dr. Sun. Dr. Sun, kailangan mong iligtas ang aking anak. Mr. Lee, huwag kang mag-alala. Titingnan ko muna. Mali, ito ay dapat na sanhi ng 9 needles of Tianyan. Itong 9 needles of Tianyan, ito ay isang acupuncture technique na tanging ang pinuno lang ng Tianyi Gate ang nakakaalam. Ginoong Lee, maaari ko bang itanong kung sino ang nakasakit kay Binatang Lee? Nasugatan siya ng isang taong nagngangalang Kiao Chengxi. Ano? Kiao Chengxi? Siya ang pinuno ng aming Tianyi sect. Pinuno ng Tianyi sect? Asawa pala ng pamilya Liu. Diyos ko, buti na lang hindi ako nagpadalos-dalos kanina. Kung hindi, 10 buhay pa ang hindi sapat para mawala sa pamilya Lee. Ang aming Tianyi sect, Tianyan Zhuzen, walang kapantay sa mundo. Ngayong ganito na si Binatang Lee, tiyak na sinaktan niya ang aming pinuno. Itong si Li Chang, ang walang kuwentang taong ito. Sa dami ng tao, bakit pa siya ang nakasagutan? Naloko pa ang pinuno ng Tianyi sect. Talagang gusto niyang mamatay na. Ano? Siya pala ang pinuno ng Tianyi sect? Gago ka. Hindi lang ang pinuno ng Tianyi sect, kahit isang ordinaryong miyembro lang ng Tianyi sect, hindi natin kayang kalabanin ang pamilya Lee. Ama, ako, nagkamali po talaga ako. Kayo, pakiusap. Humingi kayo ng tulong kay Henyo Dr. Sun para iligtas ang buhay ko. Ako, ayoko pang mamatay. Henyo Dr. Sun, si Li Chang ay bata pa at walang alam. Hindi niya sinasadyang makasakit sa inyong pinuno ng Tianyi sect. Hinihiling ko po na baliwalain niyo na lang ang kanyang kamalian. Iligtas niyo po ang anak kong. Ayan, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Hindi sa ayaw kong tumulong, kundi sa takot ako. Hindi ko kayang galitin ang master ng sektang medikal. Takot? Ano ang ibig sabihin nito, Dr. Sun? Hindi na ba maliligtas ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Ang master ng sektang medikal ay hindi seryosong nanakit. Kung hindi, kahit gusto ko, hindi ko na siya maliligtas. Basta bahagya lang siyang tinamaan ng 9 na karayom ng langit, humiga lang siya dito ng ilang oras at pagkatapos ng higit sa 10 beses na pagdumi ay gagaling na siya. Ngunit sa panahong ito, mas masahol pa ang mararamdaman niya kaysa mamatay. Ha?
Kailangan pa ng higit sa 10 beses na pagdumi? Dr. Sun, ako mamamatay na ako. Dalyan ninyo at painumin siya ng tubig para lang mailigtas ang kanyang buhay. Opo. Ipapainom ko agad siya ng tubig. Ikaw, Li Chang, inutil ka talaga. Kailangan ka talagang turuan ng leksyon. Tay, alam ko na ang pagkakamali ko. Ako, kapag nakita ko si Kiao Chengxi sa hinaharap, lalayo ako ng todo. Dr. Sun, huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na itong walang kwenta, babaliin ko talaga ang kanyang mga binti. Ay, ang galitin ng master ng sektang medikal, ang pamilya Li ninyo ay walang alam. Dr. Sun, ang bayad ninyo. Hindi na kailangan ng bayad. Mas makabubuti kung ang pamilya Li ninyo ay magdasal para sa sarili ninyo. Mukha lang siyang ordinaryong tao. Walang kwentang bagay. Paano ko malalaman na siya ang master ng sektang medikal? Wala kang silbi. Sino ang sinasabi mong walang silbi? Tatay, sinaktan mo ako? Dapat ka lang saktan. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ang pinuno ng Tianyi sect, iyan ay isang Diyos na maaaring bumuhay ng patay. Ilang mayamang pamilya ang lumuluhod sa kanya. Ikaw, Li Chang, ang bobo mo. Kung talagang galitin mo ang Tianyi sect, kahit 100 pamilya ng Li ay hindi sapat para magbayad. Huwag niyo na akong saktan. Hindi ba pwedeng magtago na lang ako? Magtago? Paano ka magtatago? Ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala ang Tianyi sect. Tatay, anong sinasabi mo? Pagaling ka na at humingi ka agad ng tawad kay Kiao Chengxi. Hanggat tinatanggap ka ni Kiao Chengxi, ibibigay namin ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya Li sa kanya. Alam ko na. Teka, pupunta ako kapag gumaling na ako. Ay hindi na kaya. Nadumi na naman ako. Napakabaho mo. Kung hindi ka lang anak ko, matagal ko nang ipinatapon ka sa kubeta. Nian, inumin mo na itong tsaa para uminit ang katawan mo. Kamusta na si Kuya Chengxi? Mukhang ayos na siya. Pero sa loob ng 2 araw ay hayaan mo muna siyang magpahinga sa bahay. Magtatrabaho ako sa loob ng 2 araw, kaya alagaan mo siyang mabuti sa bahay. Ate, anyway, kumpanya mo naman. Magpahinga ka na lang muna ng 2 araw. Huwag kang magmadaling umuwi. Plano ko na rin mag-ayos at umuwi sa loob ng 2 araw. Nian, hindi ba't mananatili ka dito ng kalahating taon? Bakit gusto mo nang umuwi ngayon? Wala ate, namimiss ko lang ang bahay. Nian, anong nangyari? Si Kiao Chengxi ba? Binuli ka? Wala ate. Gusto ko talagang umuwi at bumisita. Tsaka naisip ko na, si Kuya Chengxi, ikaw ang gusto niya, hindi ako. Kaya sa tingin ko, ipaubaya ko na siya sa'yo. Hindi na kita aagawin. Nian, hindi dahil sa gusto ako ni Kiao Chengxi? Nagseselos ka? Hindi po ate. Paano naman ako magiging ganyang tao? Mula pagkabata, kahit anong gusto ko, ibibigay mo sa akin. Ngayong si Kuya Chengxi ang gusto mo, kaya ibinigay ko na rin sa'yo. Sige na, hindi ba't alam ni ate Nian kung ano ang iniisip mo? Ikaw, mabait ka na mula pagkabata. Ayaw mong may masaktan dahil sa'yo? Hindi ba't nasaktan si Kiao Chengxi ngayon kaya may pakiramdam kang may kasalanan ka? Ate Wan King, hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Hindi ko talaga sinasadya. Itong pakiramdam ay parang may hiniram akong bagay sa iba, tapos nasira ko. Masakit sa loob ko. Baliw ka ba? Ang gamit ng ate mo ay sa iyo, at ang gamit mo ay sa ate mo. Tayo ay walang lihim. Ibig sabihin ba kahit si Kuya Chengxi pwede ring ibahagi? Kung si Kiao Chengxi ay pumayag? Siyempre naman, oo. Hemp! Sa bagay niya, mura na nga siya. Siguradong papayag siya. Maraming beses ko nang tinukso si Kuya Chengxi, at kitang-kita ko na gusto niya pero takot lang. Ang kakaiba naman ng pakiramdam na ito. Ayoko talaga sanang ibahagi si Kiao Chengxi. Sige na, nakakuha ka na ng gusto mo. Bilisan mo at inumin mo na ang mainit na tsaa. Wow, ate, ang sarap ng tsaa na tinimpla mo. Hayaan na, basta masaya si Nian. Aba, kapatid ko naman siya. Hindi ba't isang bastos na lalaki lang? Kung ibahagi, ibahagi na. Nga pala, hindi ka pa kumakain ngayong gabi, di ba? Ipagluluto kita ng masarap. Liu Wanqing, buksan mo ang pinto. Ngayon, pagbabayaran ni Kiao Chengxi ang lahat ng ginawa niya. Anong nangyari? Dumating na si Wang Xiao. Pinapuntahan ka kay Wang Xiao, pero dahil sa inutil na yan, hindi ka pumunta dahil sa kasunduan ng kasal na hindi alam kung saan nakuha. Ayan. Okay na ba? Tiyak na hindi tayo patatawarin ni Wang Xiao sa pamilya Liu. Kuya Hongyu, ano ba ang alam mo? Ang bastos na Wang Tian na yan. Noong nakaraang araw ay gumawa pa ng gulo sa kumpanya ng ate ko. Kung hindi dahil sa inutil na yan na binanggit mo, na pinrotektahan kami ni Ate Wan King, ay has mahalay na ng bastos na Wang Tian na yan. Naglakas loob pa si Wang Tian na pumunta sa bahay? Kuya Chengxi, umupo na po kayo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo inutil. Kung hindi dahil sa'yo, pupunta ba si Wang Xiao sa bahay? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Wang Xiao. Hindi ka pa ba magmamadali at buksan ang pinto at papasukin si Wang Xiao? Bakit ka pa nakatunganga? Opo. Wang Xiao. Wang Xiao. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Umalis ka riyan. Ngayon, wala kang karapatang magsalita. Dumating ako ngayon. Ang ibig sabihin ay simple lang. Dinala ko si Liu Wanqing. At itong inutil na si Kiao Chengxi, kailangan siyang lumuhod sa akin.
Ngayon ko na siya sisirain. Kuya Chengxi, hindi mo pa magagamit ang iyong key. Bilisan mo at tumakas. Joe Chengxi, umalis ka na, bilis. Nandito kami ni Anian para sumalo sa'yo, hindi niya kami kayang galawin. Joe Chengxi, akala mo ba, pag nagtago ka sa likod ng babae, wala na akong magagawa sa'yo? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ngayong araw, makikipag-ayos muna ako, saka ko gagamitin ang dahas. Joe Chengxi, lumuhod ka! Kung hindi, sa isang sigaw ko lang, may mahigit sa 10 desperado ang sasalakay dito, at babasagin ko ang mga tuhod mo. Sir Wang, naglakas loob pang galitin ka, nitong inutil. Sobrang walang modo. Wala kaming kinalaman sa inutil na yan, sa pamilyang Liu ha. Kaya huwag mo sanang ipagbunton sa pamilyang Liu ang galit mo. Joe Chengxi, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Sir Wang. Wanching, bakit ka humaharang sa harap ng inutil na yan? Mula nang dumating ang inutil na yan sa pamilya natin, puro problema na ang dumarating sa atin. Una, bumalik ang sakit sa puso mo, ngayon naman si Sir Wang pa ang kumakatok. Yang inutil na yan ay puro malas lang. Umurong ka na. Dali, hayaan mong si Sir Wang mismo ang kumitil sa kanya. Hindi, kuya. Wala ka namang alam sa totoong nangyari. Sa loob ng 2 araw, ang daming naitulong niya sa akin at kay Nian. Ngayon, sugatan pa siya. Hindi pwedeng manood lang ang pamilyang Liu nang walang ginagawa. Ikaw talagang walang utang na loob. Kung hindi ka uurong, gusto mo ba talagang ipahamak tayong lahat dahil sa batang hampas lupang yan? Isa pa, ang pamilya niyang ni Liu ay hindi lugar para maging pasaway ka. Kung hindi ka pa rin aalis dyan, tatawagan ko ang nanay mo para sunduin ka. Yao Shower, hindi ba't napakayabang mo noong araw sa opisina? Bakit ngayon ay nagtatago ka na lang sa likod ng babae? Akala ko pa naman kung gaano kakalakas. Kahit hindi ko gamitin ang gintong karayom, hindi ka pa rin kalaban ko. Ano? Nakalimutan mo? Kung paano mo pinutol ang isang braso mo noong araw? Bata, maglakas loob ka pa rin banggitin ang nangyari noon? Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nasasaktan, ano? Kayong lahat, pumasok kayo dito. Sirain ninyo siya ngayon. Hindi, binatang Wang, pakiusap, maawa ka. Hahaha, natatakot ka na ngayon. Mabuti na lang at naawa pa rin ako sa magagandang dilag. Kaya, kapag natapos ka, humiga ka sa kama para mapagsamantalahan kita ng dahan-dahan. Wang Tian, alam mo ba ang sinasabi mo? Bata, hindi mo oras para magmayabang ngayon. Kayong lahat, tigilan nyo. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na galawin ang isang hibla ng buhok ni Kiao Chensi ngayon. Ay, Binatang Li, bakit kayo narito? Naku, Kuya Chengxi, tumakbo ka na. Si Li Chang dumating na rin. Hindi ka nila palalampasin. Hindi ka pwedeng manatili rito ng walang gintong karayom. Wala kang ibang pagpipilian kundi kamatayan. Oo nga, Chengxi, umalis ka na. Kami ni Nian ang bahala sa kanila. Bumalik ka kapag naibalik na ang kapangyarihan mo para iligtas kami. Anong ginagawa ninyong dalawa? Yang Master Li, Yang Master Wang, gusto ninyong hulihin si Kiao Chengxi, hindi ba? Tutulungan ko kayo. Kuya, paano mo nagawa iyan? Maraming tulong si Chengxi sa amin ni Nian nitong nakaraang 2 araw. Kuya Hongyu, talagang wala kang pag-asa. Batang Liu, hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ngayon, walang sinuman ang pwedeng galawin kahit isang hibla ng buhok ni Kiao Chengxi. Li Chang, may sakit ka ba? Hindi ba't dumating ka ngayon para makipag-away kay Kuya Chengxi? Li Chang, anong ibig mong sabihin? Huwag mong saktan ang kapatid ko. Anong nangyayari rito? Hindi ba Yang Master Li, bakit mo ako sinasaktan? Gusto mo si Nian at si Nian? Ay gusto si Kiao Chengxi. Dapat si Kiao Chengxi ang sinasaktan mo. Bakit mo ako sinasaktan? Oo nga, Yang Master Li, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba dumating para guluhin si Kiao Chengxi? Li Xiao, gusto mo si Yang Nian? Gusto ko si Liu Wanqing? Hindi naman. Yan nagbabanggaan. Bakit mo pinoprotektahan ang batang yan? Tumabi ka. Ako si Li Xiao. May nagawa akong kasalanan kay Ginoong Kiao noon. Humihingi ako ng tawad. Ako ay magbabago na at hindi nagagawa ng mga bagay na umaabuso sa kapangyarihan. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. Maraming salamat, Ginoong Kiao, sa inyong pagiging mapagpatawad. Bakit ka pa nandito? Kailangan pa ba kitang paalisin ng personal? Lumayas ka na sa bahay ng mga Liu. Li Chang, kahit na mas mataas ang ranggo ng pamilya niyo kaysa sa amin, huwag mong isipin na matatakot ako sa'yo. May matinding galit ako sa walang kwentang ito ngayon. Kahit pa ang pinakamataas na pinuno ang dumating, hindi ito mangyayari. O, talaga? E di subukan mong ipasok ang mga tauhan mo at gumawa ng gulo. Nagdala ka ng mga desperadong tao? Nagdala rin ako ng mga tao ko. Tingnan mo kung makakaakyat sila. Sinasabi ko na sa'yo, sino mang mangahas na galitin si Kiao Chenxi ay nanggagago sa pamilyang Li. Ang pamilyang Li ng Jiangcheng ay hindi titigil hanggat may natitirang buhay. Nabaliw ka na ba? Wala kang silbi at walang kapangyarihan, bakit mo siya pinoprotektahan ha? Walang kapangyarihan? Pero ang pamilya Li ko ay may kapangyarihan sa harap ng pamilya Wang mo. Wang Tian, sasalungatin mo ba ang pamilya Li ko? Aray! Sige, Kiao Chengxi. Ngayon, maswerte ka. Narito si Li Xiao. Para tulungan ka. Pero mas mabuting huwag kang mag-isa at makita ko kung hindi. Mukhang ikaw, Wang Tian, hindi mo pa rin naiintindihan ang iyong posisyon. Ang kaaway ni Kiao Chengxi ay kaaway ko, ni Li Chang. Ang sampal na ito ay upang sabihin sa iyo, sa Jiangcheng, ikaw ay laging pangatlo lang at ako naman ang pangalawa sa Jiangcheng. Opo, ako ang pangatlo. Umalis ka.
Li Xiao, umupo ka, bilisan mong umupo. Kung alam ko lang na darating ka, Li Xiao, marami sana akong inihandang masarap na tsaa. Hongyu, bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo't timplahan si Li Xiao ng tsaa. Ay, sige. Huwag ka nang mag-abala, may sasabihin lang ako kay Ginoong Kiao at aalis na ako. Kung mayroon kang sasabihin, sa kwarto na lang natin pag-usapan. Mabuti. Nasabi ko na, pinatawad na kita. Pero huwag ka nang gagawa ng masama pagkatapos nito. Kung hindi kita palalagpasin. Panginoong Kiao, makatitiyak po kayo. Hinding-hindi na po ako gagawa ng ganitong bagay. Ano man po ang ipag-utos ninyo, kahit paman umakyat sa bundok ng mga espada o sumisid sa dagat ng apoy, gagawin ko po ito kahit mamatay ako. Mayroon nga akong bagay na ipapagawa. Panginoong Kiao, sabihin niyo lang po. Magpadala ka ng mas maraming tauhan para bantayan sina Wang Qing at Yang Nian. Medyo mayabang si Wang Tian kamakailan, bantayan mo sila para sa akin. Sige po, Panginoong Kiao, huwag po kayong mag-alala. Kahit pa ako, si Li Chang, ang magkaroon ng problema, hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa dalawang dalaga. Panginoong Kiao, magpahinga na po kayo ng mabuti. Hindi na po ako mga abala. Ginoong Li, hindi po ba kayo iinom muna ng tsaa bago umalis? Ay, oo nga, Ginoong Lee. Bihira lang kayong pumunta rito. Uminom muna kayo ng tsaa bago umalis. Bata, kung malalaman ko pang minsan na hindi ka nagpakita ng respeto kay Ginoong Kiao, puputulin ko ang ulo mo at ipakakain sa mga aso. Opo. Naiintindihan ko. Kiao Chengxi, anong nangyayari rito? Bakit gano'n na lang ang paggalang sa iyo ni Ginoong Li? Xiao Kiao. Bakit hindi mo agad sinabi na kilala mo si Li Xiao? Kung hindi ka sana namin pahihirapan ng ganito. Wala naman. Ako lang naman ang nagligtas sa ulo ng pamilya ng Lee family noon. Siguro ay mapagpasalamat ang Lee family. Bakit hindi mo agad sinabi? Kala ko pa naman ni Hongyu at ako ay isa kang impostor. Oo nga, bayaw. Kumain ka na ba mamayang gabi? Lulutuan ka ng bayaw mo ng paborito mong braised pork. Hindi ko akalain na ang mag-ina mula sa Liu family ay talagang mapanira. Kilala lang nila ang isang tao mula sa Lee family. Iba na kaagad ang trato. Huwag na lang kumain, hindi na ako mag-abal. Nakakain na ako. Ang lamig ng panahon at walang heater sa guest room. Matulog ka na lang sa kwarto ni Hongyu. May heater sa kwarto niya. Mas komportable doon. Huwag na lang. Oo. Sa akin ka matulog, may heater doon. Oo nga, Xiao Kiao. Ikaw ang magiging bayaw ko mula ngayon. Huwag kang mag-alala sa akin. Kuya Hongyu, hindi ba napag-usapan na natin? Sa loob ng ilang araw, dadalhin natin si Wang Qing sa ospital para ipatingin ang sakit niya sa puso. Ay naku anak, magkakapamilya na tayo. Ano pa bang tinitingnan? Kaibigan ng panganay na Ginoo ng pamilya Li, mandadaya ba sila sa maliit nating pamilya Liu? Hongyu, bilisan mong ayusin ang gamit mo at makipagpalit ka kay Kiao. Matulog ka sa silid ng bisita. Hindi na po. Maayos lang po ako sa silid ng bisita. Gusto ko ang temperatura doon. Kung matutulog ako sa kwarto ni Kuya Hongyu, medyo hindi ako sanay. Mainit doon. Sige na nga. Kung gayon, Xiao Kiao kung may hindi ka gusto sa pagkain dito sa pamilya Liu o hindi ka sanay sa tirahan, siguraduhin mong sabihin mo Huwag kang mag-alala, Kuya Hongyu. Kung mayroon akong hindi nakasanayan, siguradong sasabihin ko. Pinuno ng Kiao. Simula ngayon, ako na ang iyong tapat na aso. Ikaw na baliw na babae, narinig mo na naman ako. Gusto kong malaman ang ekspresyon ni Li Chang nang sabihin niya iyon. At ikaw rin pinuno ng Kiao, ang marangal na pinuno ng Tianyimen. Hindi ko inakala na malalim pala ang iyong kakayahan. Hindi. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ang pinuno ng Tianyimen? Kailangan pa bang may ibang magsabi? Hindi naman ako bobo. Marunong manggamot at may kamangha-manghang kakayahan, ang siyam na karayom ng Tianyan ay siguradong nauugnay sa medikal na sining. Dagdag pa ang pagtawag sa iyo ni Li Chang na pinuno. Kaya alam ko na pinuno ka ng isang eskwelahan ng medisina. Matatalino ka nga. Akala mo ba lahat kami ay tulad ni Wang Cheng? Si Wang Cheng ay tiyak na hindi pa rin alam ang iyong tunay na pagkatao. Maliit na babae, hindi ba sinabi mong babasbasan mo ako ngayon? Bakit ka na naman patago na pumasok sa aking kwarto? Sinasabi mo lang sa iba, hindi ba't pinakikinggan mo rin ako? Kailan ko naman pinakinggan ka? Malinaw na nakikinig lang ako ng hayagan. Hindi ba't sinasabi mo yan para marinig ko? Sinasabi ko yan para kay Wang Cheng, hindi para sa'yo. Kaya't pakikinig pa rin yon. Sa kahit anong paraan, narinig ko, hindi dapat palampas... Kuya, may magandang balita ako para sa iyo. Gusto mo bang marinig? Tiyak na walang magandang lumalabas dyan. Sige, sabihin mo. Pumayag si Wang Cheng. Pwede na tayong magkasama simula ngayon. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Ibinigay ako ng ate mo sa iyo? Hindi, anong klaseng magandang balita yan? Ano na, ganoon ang sinabi ng ate ko. Hindi na kita tatawagin kuya, tatawagin na kitang asawa. Task, hindi ako naniniwala. Kahit anong mangyari, desidido na yan. Ikaw ang magiging asawa ko. Totoo ba ang sinasabi mo o nagbibiro ka lang? Haha. Niloloko lang kita. Sinabi ng ate ko na pwede niya akong ipamahagi sa iyo. Hindi, pwede pa bang i-share yan? Hindi naman ako paninda. Hoy, kuya asawa, huwag ka nang magmalinis. Gusto mo sabihin ko sa ate ko na huwag ka nang kunin. Talaga bang sinabi ng ate mo yon? Bakit? May duda ka pa ba? Kung ayaw mong maniwala,
Tanungin mo ate ko. Kailangan ngang tanungin ko ng maigi. Ikaw talaga. Magagawa ko bang lokohin ka? Sa ganitong bagay, huwag ka nang magkunwari. Aray, aray, aray. Masakit, masakit, masakit. Wag na, hindi na ako magtatanong. Ganyan, tama lang. Pero ano nga ba talaga ang sinabi ng ate mo? Hindi kaya niloloko ka lang niya? Paano mangyayari yon? Sinabi sa akin yan nang makita niyang malungkot ako. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ano? Hindi ako kailanman kayang lokohin ng ate ko. Mula pagkabata, hindi ako niloko ng ate ko. Kung ganoon, sulit pala ang pagbaba sa bundok na ito. Nakadalawang asawa. Ano ang sabi mo? Wala. Matutulog na ako. Lumabas ka na. Pumayag na nga ang ate ko na magkasama tayo. Ngayon matutulog na lang ako sa kwarto mo. Hindi. Paano mangyayari yon? Ang una ko ay sa ate mo talaga dapat. Ikaw, pasaway. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko matutulog ako dito. Hindi ko naman sinabing. Ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngayon, ubos na ang lakas ko. Makakatulong sa pagtulog kung mag-isa ako. Hindi ba makakaistorbo ka lang sa akin kung dito ka matutulog? Talaga? Wala nang iba pa? Kung may kasama akong kagaya mong maganda na matulog, tatanggihan ko pa rin? Hindi ba ako tanga? Ayos lang yan. Kung gayon, magpahinga ka ng mabuti. Babalik na ang binibini sa kanyang kwarto. Wancheng, ako ito, si Kiao Chengsi, buksan mo ang pinto. Bakit ka pumunta rito ng ganito gabi? May mahalaga akong itatanong sa iyo. Ano bang importanteng bagay yan? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Gabi na. Sinabi ni Yang Nian na gusto mo akong ibahagi. Tumakbo ka rito ng ganito gabi para lang itanong iyan? Ano pa? Hindi pa ba malaking bagay iyon? Bakit? Hindi ba pwede? Hindi naman sa hindi pwede. Kiao Chengsi, talagang may gusto ka pero wala kang lakas ng loob. Dati pa lang sigurado akong may balak ka na sa kapatid ko. Hindi mahal, ganoon ka ba kabilis magbago? Malinaw na ikaw ang nagsabi na ibabahagi mo ako kay Yang Nian. Bakit sa iyo ay naging may gusto ako pero wala akong lakas ng loob? Hindi ba? Sabi ko mag-share ka, kaya mag-share ka. Di susundin ko ang sinabi ng asawa ko, di ba? Kiao Chengsi, lumayas ka. Umalis ka. Hindi mahal, huwag ka magalit. Ikaw lang ang papakasalan ko, ikaw lang, pwede ba? May ganito na akong kagandang asawa, sino pa ba ang iisipin ko? Talaga? Nangangako ako, bawat salitang sinabi ko totoo. Ayan, ganyan nga. Pero nangako talaga ako sa kapatid kong niyan. Kahit na medyo sumpungin siya, nakikita ko namang talagang gusto ka niya. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Mahal, napansin kong hindi ka lang maganda, mabait ka pa. Ikaw talaga ang pinakamahusay na babae sa mundo. Marami ka pang hindi nalalaman. Ganun ba? Aba, kailangan ko ngang alamin pa, yan ang maigi. Anong Naghahanap ka ng ginagawa mga bagay mo? na hindi... Managinip ka na lang. Bago tayo ikasal, bawal kang matulog sa kwarto ko. Hindi naman mahal, nakatakda na ang kasunduan natin sa kasal. Hindi ba pwedeng palampasin na lang ang isang seremonya? Hindi pa rin pwede. Lumabas ka na dali. Ay, tagapangasiwa Shen, tuloy po. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Ay, maupo. Dumating din kayo? Sana nagpasabi kayo para nakapaghanda ako ng piging para sa inyo. Hindi na kailangan ang piging. Nandito ako sa pamilya Liu para magmungkahi ng kasal para sa aming panganay na binata. Magmungkahi ng kasal? Ang panganay na binata ng pamilya Shen ay gustong pakasalan ng aming Wanching? Hindi kaya. Ang pamilya Shen ay ang pinakamataas na pamilya sa Jiangcheng, nasa unang pwesto. Ang pamilya Shen ay gustong makipag-alyansa sa amin sa pamilya Liu. Tama, ang panganay na binata ng aming pamilya Shen ay nagkagusto kay Liu Wanqing nyo. Si Liu Wanqing, ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Natural lang na karapat-dapat siya sa aming panganay na binata. Salamat. Kung gayon, kami sa pamilya Liu at ang pamilya Shen ay magiging balaina. Ang lupit naman nito, ang panganay na binata ng pamilya Shen, na si Shen Guang ay magiging bayaw ko. Kapag kumalat ito, napaka-presituso. Sinabi ng aming master, basta't pumayag kayo sa pamilya Liu sa kasal na ito, bibigyan namin kayo sa pamilya Liu ng 1 bilyong yuan bilang dote at 2 mamahaling villa. Diyos ko, ito, totoo ba ito o hindi? Hindi ba ako nananaginip? Tiyak na totoo. Paglalaruan ko ba ang reputasyon ng pamilya Shen? Pumapayag ako, ang kasalan na ito ay nakatakda na. Buong puso akong sumasang-ayon. Kuya, hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Hindi ba tayo nagkasundo kagabi na ipakasal si Wanqing sa akin? Oo nga tita, Kuya Hongyu. Nagkasundo kami ni Ate Wanqing kagabi na magpakasal kaming dalawa kay Kuya Chengsi. Anak, ang pamilya Shen ay isang tunay na mayamang pamilya. Kung magpapakasal ka sa pamilya Shen, ay tiyak na pagyaman namin iyon. Bakit hindi ka sang-ayon? Wanqing, 10 bilyong piso iyon. At 2 villa pa. Ang bawat villa ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Wanqing, huwag kang magpakatanga ngayon. Ang problema ay mayroon ng fiancé si Wanqing. Nandito pa ako. Kayo, paano ninyo inaprubahan ang alok ng pamilya Shen? Sino itong hampas lupa? Binata, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti bago magsalita. Si Liu Wanqing ang babaeng gusto ng aming panganay na binata. Nangangahas kang agawin ang babae sa aming panganay na binata? Gusto mo na bang mamatay?
Kiao Chengxi, pwedeng pakasalan ka, ni Nian, ang One King namin ay magiging Jinang Shen sa panahong iyon. Mangangarap ka pa? Ikaw na basura ka. Matagal na kitang kinaiinisan. Kung marunong ka lang, mananahimik ka na lang. Kung guguluhin mo pa ang pamilya Shen, mamamatay ka lang. Kayo? Ang bilis ninyong magbago. Kahapon, ang bait nyo pa sa akin. Ngayon, ganito na lang? Sino ang naging mabait sa iyo? Hindi mo man lang tiningnan kung ano ka. Ako at ang pamilya Shen ay magiging magkamag-anak na. Kailangan ko pa bang maging mabait sa iyo? Hindi ka man lang marunong tumingin sa sarili? Sino ka ba para magmayabang? Ma, kuya, ano ang ginagawa ninyo? Ako at si Chengxi ay may kasunduan na sa kasal. Paano kayo paulit-ulit na binabawi ang mga salita ninyo? Maliban kay Kiao Chengxi, wala akong ibang pakakasalan. Oo nga, tiya, Kuya Hongyu. Talagang hinahamak ko ang ugali ninyong dalawa. Hindi ganyan ang paggawa ng mga bagay. Noong kailangan ninyo si Kuya Chengxi ko, ang dami ninyong sinasabi. Ngayon na hindi na kailangan, itinatapon na lang. Neneng, anong pinagsasabi mo? Kung gusto mo si Kiao Chengxi, edi pakasal ka na lang sa kanya. Bakit kailangan mong isama ang kapatid kong si Wanqing? Tama, Neneng? Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Noong niligtas ni Kiao Chengxi si Wanqing, sino ba naman ang nakakaalam kung ano ang ginawa ni Kiao Chengxi kay Wanqing? Hindi pa rin sigurado. Hindi na nga namin siya sinisingil sa ginawa niya. Ngayon, may mukha pa rin siyang hingin si Wanqing sa pamilya namin. Ma, sobra ka na. Sige na. Huwag na kayong mag-away bata. Sa buong katawan mo, may damit ka lang na nagkakahalaga ng 200 yuan. Hindi na ito tungkol sa kung gugustuhin kita o hindi. Ayaw ko na ngang tingnan ka. At ano naman ngayon? Tatanungin kita, kung si Liu Wanqing ay sumama sa iyo, mapapasaya mo ba siya? Gusto mo bang isama si Liu Wanqing sa mahirap na buhay? Hindi na lang natin sasabihin ang iba. Kaya mo bang bayaran ang 10 bilyong pangkasal na handog ng pamilya Shen? Tama, Kiao Chengxi, kaya mong bayaran ang 10 bilyong pangkasal na handog? Kung makakakuha siya ng 100,000 mula sa 10 bilyon, luluhod ako sa kanya. Pinabayaan mo pa siyang maglabas ng 1 bilyon? Sobra mo siyang tinitingnan ng mataas. Nanay, Kuya Macro, gusto niyo ba akong ibenta? Wanqing, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo at kuya mo? Wanqing, may karapatan ka bang magsalita ng ganyan? Anong ibig sabihin ng ibenta? Mas malakas ang pamilya Shen kaysa sa basurang ito. Nagkamali ba kami ni nanay? Tama, malakas nga ang pamilya Shen, ngunit kayo. At ang tiyahin ang nagkaroon ng sirang salita, hindi ba? Ang lakas ng pamilya Shen ay dahilan para paglaruan niyo ang Kuya Chengxi ko? HMP. 1 bilyon lang? Nakakahiya pa ba sa pamilya Shen na ipagmalaki? Ibig sabihin, kaya mong bayaran? Mahirap. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, baka mapilayan ang dila mo. 1 bilyon lang. Sa buong buhay mo, baka hindi ka pa nakakita ng 100 milyon. Binata, paano kung magpustahan tayo? Sige, ano ang gusto mong pustahan? Pustahan tayo kung makakapaglabas ako ng 1 bilyong bigay kaya. Kung hindi ako makapaglabas ng 1 bilyong bigay kaya, luluhod ako sa harap nyo at sasampalin ang sarili ko ng 10 beses. At aalis ako sa pamilya Liu ng malayo. Kung makapaglabas ako, luluhod ka sa lupa at sasampalin ang sarili mo ng 10 beses. At hindi ka na makakatapak sa pamilya Liu. Ahaha. Ikaw, Liu Chengxi, maglabas ka ng 1 bilyong yuan. Pwede ba wag kang magpatawa? Kung makakapaglabas ka ng 1 bilyong yuan, hahayaan kitang magpakasal kay Wanqing agad. Walang kwenta. Hindi ka ba natatakot na magsalita ng ganyan? 1 bilyong yuan? Manakawan mo na lang. Kuya Hongyu, hindi mo na kailangang alalahanin yan. Siguradong may paraan si Kuya Chengxi. Liu Chengxi, huwag kang magpakapagod. Sige, ito na ang napagdesisyonan. Ipakita mo nga sa akin. Wanqing, natanggap mo na ba? Wow, totoo ngang may dumating na 1 bilyong yuan. Ang mahirap na lalaking ito, totoo ngang may 1 bilyong yuan. Paano nangyari yan? Ang basura na yan. Walang mahigit 200 yuan sa katawan. Siya. Paano siya nagkaroon ng 1 bilyong yuan? Sinabi ko na sa inyo dati pa, may kakayahan si Kuya Chengxi. Kaya lang, wala sa inyo ang naniwala sa akin. Walang kwenta, paano ka nagkaroon ng 1 bilyong yuan? Siguradong panloloko lang yan. Ano? Ikaw, ang malaking katiwala ng pamilya Shen, susuko ka ba pagkatapos mong tumaya? Ano ang mapapatunayan ng isang text message? Baka auto-generated lang yan ng computer. Hump, alam ko na ganyan ang sasabihin mo. Pero hindi siguro nagsisinungaling ang balanse ng account sa cellphone, di ba? Tingnan mo, may 1 bilyong piso ba dyan? Ito, may 1 bilyong piso nga ang batang yan? Walang kwenta kahit may 1 bilyong piso ka. Ano ngayon? Sa huli, hindi pa rin kasing yaman ng pamilya Shen. Kung hindi, bakit hindi ikaw ang naging pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng? Oo, Kiao Chengxi. Kahit may 1 bilyong piso ka, hindi mo mababago ang anumang resulta. Ang kapatid ko ay pakakasalan pa rin sa pamilya Shen. Hemp, narinig mo ba? Binata, kahit mayaman ka, ano ngayon? Dapat mong malaman, ang maliit na braso ay hindi makakatalo sa malaking hita. Kung gayon, Manager Shen, balak mo bang ipikit ang iyong mga mata at magkunwaring walang alam?
Binata, nangangahas akong lumuhod. Nangangahas ka bang paluhurin ako? Dapat mong malaman, nasa likod ko ang pamilya Shen. Ang pamilya Shen, ang numero 1 pamilya sa Jiangcheng. Aba siya? Iniisip pa niyang kalabanin ang pamilya Shen? Ska, wala kang kuwenta. Hindi ba't sinasamantala mo lang nakakilala mo ang nakatatandang anak ng pamilya Li para magmayabang sa harap namin? Sasabihin ko sa'yo, kahit ang Li family ng Jiangcheng ay hindi maglakas loob na galitin ng Shen family, naiintindihan mo ba? Qiao Chengxi, pinapayuhan kitang umalis ngayon din. Hindi ko alam kung ang steward Shen ba ay luluhod mag-isa o tutulungan kitang lumuhod. Naglakas loob ka. Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas ang loob. Qiao Chengxi, gusto mo bang mamatay? Siya ang steward ng Shen family. Kung galawin mo siya, sa lakas ng Shen family, hindi mo na makikita ang araw bukas. Steward Shen, ito. Wala itong kinalaman sa aming Liu family. Siya lang ang gumawa nito. Kuya Chengxi, ang galing mo. Sa mga ganitong klaseng mandaraya na hindi tumutupad sa salita, hindi dapat maging malumanay. Chengxi, tumakbo ka na. Kung kagalitan mo ang Shen family, hindi ka nila palalampasin. Hehe, ngayon mo gustong tumakbo. Huwag kang mag-alala, hindi hahayaan ng Shen family na makatakas ang batang ito. Batang lalaki, ang dami mo namang sinasabi. Utang mo pa sa akin ng 10 sampal. Ikaw ba ang sasampal sa sarili mo o tutulungan kitang gawin? Naglakas loob ka. Maliit na toro, akala mo ba ikaw ay kung sinong mahalaga? Hindi ako maglakmpa. Naglakas loob kang saktan ako? Naglakas loob kang saktan ang steward ng Jiangcheng Shen family? Kung hindi ako kikilos, akala mo pa na lahat ay natatakot sa'yo? Sige, natapos na ang 10 sampal, pwede ka nang umalis. Ikaw na walang takot na walang kwenta, hintayin mo ang kamatayan. Bakit? Sa tingin mo, kulang ang 10. Gusto mo pa ng ilan? Bata, sinisiguro kong patay ka na. Kahit sino pa ang dumating ay hindi ka na maililigtas. Manager Shen, wala itong kinalaman sa pamilya Liu. Huwag mong ibintang sa pamilya Liu ang bagay na ito. Qiao Chengxi, tapos ka na. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang pamilya Shen sa Jiangcheng. Chenxi, tumakbo ka na. Hindi naman kami ng pamilya Liu ang nagpakita ng kawalang galang sa pamilya Shen, kaya hindi nila kami babalikan. Tumakbo ka na. Huwag mo nang isipin si Nian at ako. Ate Wanqing, dapat kang magtiwala sa kakayahan ni Kuya Chengxi. Hehe, magtiwala sa walang kwentang ito. Ang bobong ito ay naglakas loob pang kalabanin ang pamilya Shen. Ano pa ang hindi niya kayang gawin? Gusto mo pang tumakbo? Iyan ay ang pamilya Shen. Kuya Hongyu, kahapon akala ko mabait ka at sinanay, pero ngayon talaga ninyo pinag-iba ang pananaw ko sa mundo. Basura, asikasuhin mo ang sarili mo. Hindi magtatagal. Magpapadala ng tao ang pamilya Shen? Mabuti pang pumili ka ng paraan ng pagkamatay? Tingnan natin kung papayag sa iyo ang pamilya Shen sa oras na iyon. Chengxi, takbo ka na. Huwag kang mag-alala, Wanqing. Hindi ako aalis kahit saan. Dito lang ako ngayon. Tingnan natin kung anong magagawa sa akin ng pamilya Shen. Ay naku bata, ito na ang paghahanap mo sa sarili mong kamatayan. Kuya Chengxi, kasalukuyan kang nauubusan ng totoo mong enerhiya. Kung dumating ang pamilya Shen kasama ang kanilang mga tao, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Wala bang tao sa aking Tianyi sect? Kung gayon, ibig mong sabihin? Pinuno, sa wakas ay nasagot mo na ang iyong tawag, ang mga miyembro ng Tianyi sect ay naghihintay na sa iyong pagbabalik. Bakit pa ako babalik sa Tianyi sect? May liligawan pa akong asawa sa paanan ng bundok. Ipinaayos mo sa mga disipulo na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Pinuno, huwag ka nang magbiro. Paano magpapatuloy ang Tianyi sect nang wala ka upang pamahalaan ang lahat? Ayusin mo na lang. Ang Shen family sa Jiangcheng ay darating upang guluhin ako. Ano ang Jiangcheng Shen family na iyan? Talagang walang takot sila. Pinuno, pupunta ako agad, kasama ang aking mga tao. Ang pinuno ng Tianyi clan ay iba nga. Hindi na kailangan protektahan ang sarili niya. Tigilan mo na ang pagiging sarcastic. Kung pupunta sa kumpanya si Ate Wanqing mamaya, siguraduhin mong pipigilan mo siya. Magpahinga muna siya ngayon, bukas na lang pumasok sa trabaho. Natatakot ako na gawin siyang masama ng pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala diyan. Pero sa tingin ko, wala ring balak magtrabaho si Ate Wanqing. Bakit? Nag-aalala lang sa'yo si Ate Wanqing. Napakahalaga ko na pala kay Wanqing? Chengxi, umalis ka na dito. Darating na ang mga tao ng pamilyang Shen at hindi ka na makakatakas. Ngayon, ubos na ang iyong ki. Mamaya, pagdating ng mga Shen, hindi ka na makakatakas kahit gusto mo. Ano ba, Wanqing? Hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ng asawa mo? Hindi ako naniniwala sa iyo, kundi hindi mo talaga alam ang lakas ng pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon, hindi makakarating ang mga Shen. Ate Wanqing, alam mo naman, ganyan talaga si Kuya Chengxi. Kung hindi siya aalis, sigurado may trump card siya. Manalig ka na lang sa kanya. Wala na akong magagawa sa iyo. Ano ang kailangan mo? Hindi po maganda.
pinuno ng angkan na si Kiao, ang angkan ng Wang at ang angkan ng Li ay nabaliw na. Anong nangyari? Kaninang umaga, tumawag sa akin si Batang Wang. Sabi niya, makikipagtulungan daw siya sa angkan ng Shen. Kung hindi raw ako sasama sa kanila, sisirain daw nila ang aking angkan ng Li. May daan sa langit pero hindi niya dinadaanan. Walang pinto sa impyerno pero pilit siyang pumapasok. Dati wala pa akong pagkakataong patayin siya, ngayon pilit siyang pumapasok kaya papatayin ko siya. Pinuno ng angkan na si Kiao, ibig niyo pong sabihin? Tumawag ka ngayon kay Batang Wang. Sabihin mo na pumapayag kang makipagtulungan sa kanila laban sa akin at kakilala mo pa ang mga tao sa pinto ng Tianyi. Pinuno ng angkan na si Kiao. Naiintindihan ko po. Sumunod ka lang sa kanila, ako na ang bahala sa iba. Naiintindihan po. Wangqing, hindi ba't mas maganda kung sumama ka na lang sa akin? Hahaha, ako, ang panganay na binata ng angkan ng Shen, ay nagkagusto sa iyo. Iyon ay biyaya para sa iyo. Pilit kang naghahanap ng pulubi para maging asawa. Ano ang iniisip mo? Yun nga, sa piling ni Batang Shen, hindi mo na kailangan pang problemahin ang pera sa buong buhay mo. Sadyang ayaw mo makinig, ano? Hahaha. Liu Wanqing, pati pinsan mo ay dinamay mong makagapos dito? Ang buhay ninyo ay nasa kamay na ni Shen Xiao. Sabihin mo, masaya ka ba? Binabanggit niyo pa si Chenxi. Hindi niyo man lang kayang pantayan ang isang daliri niya. Ano ang sinabi mo? Li Chang, ano ang ibig mong sabihin? Ay, Shen Xiao, huwag kang masyadong emosyonal. Si Liu Wanqing ay ang pinakamagandang dilag sa Jiangcheng at sa huli ay magiging iyo rin siya kung sasaktan mo ang kanyang mukha. Hindi ba ikaw din ang mahihirapan? May punto ka nga riyan. Kung masisira ang mukha niya, hindi na siya magiging maganda. Ay, Li Xiao, kilala mo pa rin ang mga tao sa Tianyi Sect? Shen Xiao, natural na hindi mo alam. Nitong nakaraan, nagkasakit ako at ang mga tao sa Tianyi Sect ang nagpagaling sa akin. At hindi lang ang mga tao sa Tianyi Sect ang kilala ko rin ang pinuno ng Tianyi Sect. Kilala mo ang pinuno ng Tianyi Sect? Natural lang, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Ji-san na ito. Si Ji-san ay ang pinakapunong disipulo ng Tianyi Sect. Dr. San, matagal na kitang naririnig. Ngayong nagkita tayo, isang karangalan para kay Shen Guang. Hindi na po kailangan. Ginoong Shen, kaibigan pala kayo ni Ginoong Li. Ibig sabihin, kaibigan din namin kayo ng Tianyi Sect. Naku, ito ang Tianyi Sect. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating kay Li Chang kamakailan at nakakilala siya ng mga tao mula sa Tianyi Sect. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Chen. Ngayon, kung sino man ang kasama nitong si Kiao Chengxi, kahit na ang mismong emperador pa ang dumating, kailangan siyang manatili dito ngayon. Siyempre naman. Nandito na ang mga tao mula sa Tianyi Sect. Sino pa ang makakapigil sa atin? Naku, hindi, Ginoong Shen. Medyo mababaw naman iyan. Ngayon, hindi lang ang mga tao mula sa Tianyi Sect ang darating, mismong ang pinuno ng Tianyi Sect ay darating din. Ano? Ang pinuno ng Tianyi Sect ay darating din ngayon? Tama, sabi ng pinuno, bababa raw siya sa bundok at gusto niyang makipagkita sa kaibigan ni Ginoong Li, pati na rin kay Ginoong Shen. Ang galing nito. Li Chang, sana'y maipakilala mo ako sa kanya mamaya. Siyempre naman, ang kaibigan ko, si Ginoong Li, ay kaibigan ninyo rin, Ginoong Shen, pagdating ng panahon. Kung yumaman kayo, Ginoong Shen, sana'y huwag ninyong kalimutan ang pamilya Li. Haha, ang pamilya Shen at ang pamilya Li ay formal ng kakampi simula ngayon. Kapag magkapatid, siyempre dapat sabay-sabay yumaman. Oo, ito ang hinihintay ko sa iyo, Shen Xiao. Kapag nakilala mo na ang pinuno ng Tianyi Men, sipa na kita. Maghintay lang kayo. Pagdating ng kuya ko, patay kayo! Haha! Si Liu Wanqing ba ang asawa niya? Ngayon, gusto kong makita ang desperadong mukha ng lalaking ito. Natural? Sino ang maglalakas loob na agawin ng babae mo, Shen Xiao? Hindi ba't hinahanap niya lang ang kamatayan? Shen Guang, pinapayuhan kitang huwag magsaya ng maaga. Ha ha ha. Hindi ko nababanggitin ang buong Jiangcheng. May Tianyi Men na sumusuporta sa akin. Sa buong Longguo, sino pa ang makakapatay sa akin? Sana matandaan mo ang sinabi mong iyan magpakailanman. Hahaha, huwag kang mainip, maliit na salbahe. Hindi ba't gusto mo si Kiao Chengxi? Maya-maya, papanoorin kitang sa harap ni Kiao Chengxi. Hahalain ko ng husto. Mamaya, ako ang batang Panginoon habang nasa harap ko ang asawa at hipag ni Kiao Chengxi at nakikita ang desperadong mukha ni Kiao Chengxi. Napakakilig nito. Gusto ko talaga ang ganitong nakakakilig na sandali. Bah, napakawalang hiya mo. Ikaw at si Wanqing, sa harap ni Kiao Chengxi, sabay ninyo akong kinantot. Haha, itong si Kiao Chengxi nga, ang dami ng sungay. Hindi darating si Chenxi, hindi ka magtatagumpay. Haha, kung gayon, kung pababayaan kanyang mamatay, isang basura rin siyang lalaki. Mangahas ka bang magpakasal sa ganoong tao? Shen Guang, ikaw na walang takot na nilalang. Mangahas kang kidnapin ng asawa ko. Maliit na basura, dumating ka nga. Yao Chengxi, hindi ba't napakayabang mo? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan? Narito si Yang Master Shen. Paano ka makakatakas ngayon? Tama. Kiao Chengxi, ikaw na walang kwentang bata, dali, lumuhod ka at yumuko kay Master Shen. Baka kung masaya siya ay palayain ka pa niya. Shen Guang, napakayabang mo. Ang tatlong Young Masters ng Jiangcheng ay nagtipon sa Huangchao KTV. Ang ganda ng tanawin. Maliit na basura, masyado ka pa kasing bata. Ngayon, hindi lang kami, ang tatlong Young Masters ng Jiangcheng, kundi pati na rin ang mga tao mula sa aming Tianyi Sect.
Anong mga tao mula sa Tianyi Sect? Mga has kayong imbitahin ng mga tao mula sa Tianyi Sect? Ayoko nang panoorin ang acting na ito ng walang punong guro sa Oscar. Napakahusay. Takot ka na ba? Si Ginoong Shen ay ang panganay na anak ng pamilya Shen. Ang pinakamataas na pamilya sa kanyang impluensya. Sino ang hindi niya mapapapunta? Huwag na nating pag-usapan ang Tianmen. Maging ang pinuno ng Tianmen ay darating. Oh, ano ang sinabi mo? Kaya niyang papuntahin ang mga tao mula sa Tianmen? Bastos na Kiao Chengxi. Masamang Kiao Chengxi. Mahilig man linlang ng iba. Ngunit nakakatuwang isipin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari mamaya kapag nalaman nila na ang pinuno ng Tianmen ay si Kiao Chengxi. Hindi kaya sila magulat ng husto? Chenxi, bilisan mo at umalis. Hindi mo kayang kalabanin ang mga tao ng Tianmen. Huwag mo kaming intindihin. Umalis ka na, bilisan mo. Ang kaparusahang kamatayan ay maiiwasan, ngunit ang parusang ito ay hindi. Mamaya, sa harap mo, pahihirapan ko ng husto. Ang asawa mo at ang hipag mo. Ikaw manonood ka lang sa tabi. Ganoon ba? Paano kung hindi ako lumuhod? Hindi luluhod? Kung hindi ka luluhod, maghintay ka na lang ng kamatayan mo. Tama, Kiao Cheng, dapat kang magpasalamat. Ngayon, ay ginawa itong setup para sa iyo ng Ginoong Shen? Walang ibang makakakuha ng ganitong pagtrato? Ngayon ang lahat ng CCTV ng Royal KDV ay nawala ng kuryente. Kahit mamatay ka rito, walang makakaalam. Hindi ka ba mayabang? Ano bang kaya mo? Walang kwentang gintong karayom? Sa harap ng Tianyi Men, naglalaro ka pa rin ng karayom? Talagang nagpapakita ng kakayahan sa harap ng nakahihigit. Tama, mayabang ako. Bakit, Wang Tian? Gusto mo rin ba akong mamatay? Ngayon kailangan mong mamatay. Sige, tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayon. Teka, dumating ang pinuno ng Tianyi Men. Ano? Dumating ang pinuno ng Tianyi Men? Nasaan? Nasaan siya? Subukan natin, nasaan ang pinuno ng Tianyi Men? Chenxi, tumakbo ka na. Ang pamilya Shen ay hari na sa Jiangcheng at sinusuportahan pa ng Tianyi Men. Hindi mo sila kayang kalabanin. Asawa, huwag kang matakot. Titingnan ko ngayon, sino ba talaga ang pinuno nitong Tianyi Men? Ako si Li Chang, sumasaludo sa pinuno ng Tianyi Men. Li Chang, anong ginagawa mo? Siya ay walang silbi. Bakit ka lumuhod sa kanya? Li Chang, hindi ito biro. Paano naman siya magiging pinuno ng Tianyi Men? Hindi kaya si Chenxi ang pinuno ng Tianyi Men? Ang disipulo ng Tianyi Men na si Sun Bin sumasaludo sa pinuno ng Tianyi Men. Hindi siya pwedeng maging pinuno ng Celestial Doctor Sect. Paano nangyari yan? Paano siya magiging pinuno ng Celestial Doctor Sect? Haha, Shen Guang ka Shen Guang. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo kanina? Diyos ko, Chenxi. Ikaw pala talaga ang pinuno ng Celestial Doctor Sect? Ang hirap ng panloloko mo sa akin. Mayroon akong isang karayom na pwedeng magdulot ng matinding sakit sa isang tao at mamatay nang walang nakakaalam. Walang sino man ang makakaalam kung paano siya namatay. Kiao Chenxi, hindi Leader Kiao. Ako hindi mo ako pwedeng patayin. Ang Celestial Doctor Sect ninyo ay hindi pumapatay ng tao. Talaga? Pero kinidnap niyo ang asawa ng pinuno ng Celestial Doctor Sect. Sa tingin niyo ba ay hindi kayo dapat mamatay? Ikaw ito ay labag sa batas. Shen Guang, dapat mong malaman na kung mamatay ka dito ngayon, sino ang makakaalam? Leader Kiao, huwag kang mag-alala. Lahat ng kamera ay nawalan ng kuryente ngayon. Young Master Shen, hindi ba't ikaw mismo ang nagbigay ng utos kay Li Chang? Leader Kiao, nagkamali ako. Ikaw napakabuti mo, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa... Hindi ba't ikaw ay laging mayabang at maangas? Bakit hindi ka na ngayon mayabang? Kiao, Panginoon ng sekta. Ako ay pinilit ng pamilya Shen. Hindi ko alam na kayo ang Panginoon ng sekta. Kaawaan ninyo ako. Humph, binihag ninyo ang asawa ko at ang hipag ko at sinabi pa sa akin ang mga walang galang na salita. Ginagamit ang kapangyarihan? Inaapi ang mga walang kalaban-laban? Kung hindi kayo ang dapat mamatay, sino pa? Hindi, wag. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Pakiusap, iligtas ninyo ang buhay ko. Ako. Ang ari-arian din ng pamilya Wang ay ibibigay ko sa Panginoon ng sekta. Pakiusap lang. Iligtas ninyo ang buhay ng aso kong ito. Ikinalulungkot ko kung ako ang inaway ninyo. Kaya ko pa kayong patawarin, ngunit inaway ninyo ang asawa ko? Kung ngayon, tanging kamatayan lang ang patutunguhan ninyo. Ikaw, kung ayaw mo akong patawarin, kung gayon, lalabanan kita. Ang puso ko ay masakit, ikamamatay ko ito. Sunbeam, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Wang Tian at saka ayusin mo ang dalawang bangkay na ito. Panginoon ng sekta, huwag kayong mag-alala. Siguradong malinis ang pagkakagawa. Mahal kong asawa, mahal kong nian, uwi na tayo. Sige, umuwi na tayo ngayon. Gusto kong makita ang aking nanay at kapatid na sadyang mapanuri. Kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao, kung matatakot ba sila hanggang sa makalimutan nila ang kanilang apelido. Pupunta pa si kuya sa pamilya Yang namin. Sige, lahat tayo.